Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3181 Espada. Ngumisi si Wu Miaojian, siya ay isang tanga, ano ang alam niya? Bukod sa kanyang katayuan at paglilinang, siya ay angkop na umupo doon. Bakit, Shen Luo, hindi mo kayang tiisin ang hanggal na ito bago ka ikasal? Hayaan siyang pumunta sa panlabas na patio ng magkasama. Kinuyam ni Bai Chenluo ang isang pares ng simpleng mga kamay at kinagat ang kanyang bulaklak na labi. Dahil lahat kayo ay ayaw sa kanya, pagkatapos ay uupo ako sa labas kasama siya. Sinabi ni Bai Chenluo kay Ye Fan, huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ye Fan sa kanyang puso. Kahit malamig ang babaeng ito, mabait naman talaga. Tinataya na siya ay nakakaawa bilang isang tanga, at hindi makayanang hayaan siyang umupo sa labas ng mag-isa. Sa katunayan, ang tunay na yeguhan ay malamang na hindi nauunawaan ang mga alituntuning ito sa kagandahang asal, kaya't hindi siya masyadong maupo sa labas. Gayunpaman, hindi nalampasan ni Bai Chenluo ang antas sa kanyang puso. Kalimutan mo na, tulungan mo ang tanggang ito. Walang sinabi si Ye Fan, tumalikod at naglakad ng ilang hakbang, at direktang umupo sa gitna ng main table. Hindi lang iyon, pumitas si Ye Fan ng isang espiritong prutas at kinagat ito para sa kanyang sarili. Natapon ang katas, at nadumihan agad ang upuan. Damn it! Baliw ang tanggang ito. Galit na tumili si Wu Miaojian. Ye Guhan, umalis ka. Si Bai Chenhao ay commandant at nagpadala ng isang katulong upang kalagkarin siya pataas. Ngunit ang lingkod ng mahabang buhay na kaharian, kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya sa pagsuso ng gatas, hindi niya mahayla si Ye Fan. Eldest young master, napakabigat ng tanggang ito. Alam ko na ang pagkain, ang cultivation base ay mababa, at may maputik na enerhiya sa katawan, natural na lumulubog ito. Buong tiyan ng maruruming bagay. Ngumisi si Bai Chenqiong. Direktang ibinunot ni Bai Chenhao ang kanyang espada at itinuro si Ye Fan. Tanga, hindi ka ba lalabas? Hindi man lang ito nilingon ni Ye Fan, at mas masayang kumain. Hindi na nakayanan ni Bai Chenluo, kumalas, ang kanyang espada, at kinuha ang espada ni Bai Chenhao. Kahit anong mangyari sa kanya, siya rin ang batang may-ari ng pavilion ng Hanxiang Pavilion. Kung sasaktan mo siya at masira ang alyansa ng dalawang paksayon, paano mo ito ipapaliwanag sa may-ari ng pavilion? Tama na, tanga, anong alam mo? Tumawa si Bai Chenhao. Ang lakas ng loob mo. Naging malamig ang magandang mukha ni Bai Chenluo, siya ay tanga, ngunit isa rin siyang malaking buhay na tao. Ano ang tingin mo sa kanya? Kung gusto mong putulin, putulin mo. Medyo nahihiya si Ye Fan. Masama ba? Talagang pinuprotektahan siya ng babaeng ito ng buong puso. Bai Chenluo, ano ang ugali mo? Sa pagiging tanga, nakikipag-usap sa young master na ito ng ganito. Tumitig si Bai Chenhao. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa labas. Nandito na ang pavilion master. Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling binawi ang kanilang mga espada. Ang pavilion master ng Zhangfeng Sword Pavilion, si Bai Zhongkang, ay nagdala ng ilang elder at nagsama-sama. Shen Hao, anong nangyari? Bakit kayo nagtatalo? Lolo, alam ni Howard na paparating na si Lolo, kaya hayaan mong makaalis ang tanggang ito. Paano siya makakasama ni Lolo sa car-rooming bagay? Si Bai Chen lang. Kung ayaw mo, kailangan mong hayaan ang lokong ito na magpakatanga dito. Lolo, tingnan mo, hindi ka umupo. Umupo muna itong lokong ito, bastos. Unang nagreklamo si Bai Chenhao. Pavilion Master. Hindi mali siya si Ye Guhan, baka gutom lang siya, nagmamadaling sabi ni Bai Chenluo. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at mula sa titulo, nakikita niya ang pagkakaiba ng nakatataas at nakabababa. Kahit na si Bai Chenluo ay may mas mataas na antas ng paglilinang, siya ay naglakas loob lamang na tawagin siyang Pavilion Master, habang tinawag siya ni Bai Chenhao na Lolo. Shenhao, bakit kailangan mong makipagkompetensya sa isang taong likas na kulang sa karunungan? Bahagyang sinabi ni Bai Zhongkang, hindi sinisisi. Sinabi nga ni Lolo. Kapatid na Shenhao, kalimutan mo na, hayaan mong umupo ang tanggang ito. Layuan natin siya, naiinis na sabi ni Bai Chenqiong. Umayos ng upo ang mga tao. Gayunpaman, si Bai Chenluo lang ang nasa tabi ni Ye Fan, at walang gustong umupo sa tabi niya sa kabilang side. Hindi na makapaghintay na tumahimik si Ye Fan, masarap ang pagkain dito, at siya mismo ang nag-enjoy. Bagaman ang mga pagkain ito ay isang patak sa balde para sa kanyang paggaling, walang masama sa pagkain ng higit pa. Ang mga nakababatang henerasyon ay abala sa pag-ihaw kay Bai Zhongkang para pasayahin ang matanda. Walang nagbigay pansin kay Ye Fan sa tinatawag na family banquet na ito para sa future uncle. Shenluo, ingatan mo ang tanggang ito, halos natapos na niya mag-isa ang kalahati ng mesa ng mga pinggan. Mapanlate na sinabi ni Wu Miaojian, gaano kasayra ang Hanxiang restaurant, na hindi pa nakakain ng kahit ano. Hayaan mo siya, siya na naman hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan natin, ano pa bang magagawa ko kundi kumain. Napabuntong hininga si Bai Jingming. Pangatlo, huwag kang mag-alala, kung pinaghirapan ka ng iyong tandang manugang,
Tutulungan ka ng panganay na kapatid. Ngumisi si Tio Bai Jingting. Sumang-ayon si Bai Jingming, kaya tumawa na lang siya kasama niya, salamat, panganay na kapatid. Nagkwentuhan ang lahat habang kumakain. Nang makitang hindi kumakain si Bai Chenluo, uminom si Ye Fan ng ilang higop ng alak, na medyo kakaiba. Hindi ka kumakain. Umiling si Bai Chenluo. Hindi na ito inisip ni Ye Fan, at naglagay ng berdeng ulam na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang chopstick sa plato ng babae. Masarap, subukan mo, sabi ni Ye Fan. Natigilan si Bai Chenluo, nakatingin sa mga pagkaing nasa plato, at tila nawalan ng ulirat. Ayaw mo. Nagtaka si Ye Fan, baka bawal siya. Haha, Sister Chenluo, kumain ka, anyway, magiging asawa mo yan, huwag mong isipin na marumi siya, ngini siya ni Bai Chenkyong. Malamig na sinulyapan ni Bai Chenluo ang kanyang kapatid, pinulot ang mga gulay at kinain. Bahagyang nagulat si Bai Zhongkang at sinabing, Chenluo, daan-daang taon ka nang hindi nakita ni Lolo na kumain ng pagkain. Bihira kang makita. Wala lang akong gana, sagot ni Bai Chenluo. Kung ibibigay mo ito sa isang tanga, magkakaroon ka ng gana. Ito ay isang laban na gawa sa langit, masayang sabi ni Bai Chenhao. Bumangon si Bai Jingting sa oras na ito at nagsabi, pare, matagal na akong nasa frontier, at matagal na akong hindi nagdaraos ng piging ng pamilya. Bihira lang ang tatay ko ngayon. Bakit hindi natin hayaan ang mga junior na tumugtog ng Yujian para masaya? Pwede bang magkomento ang tatay ko? Okay. Matagal ko nang hindi nasusuri ang pagiging eskrimador ng mga apo ko. Tingnan natin kung nag-improve ka na. Nakangiting sabi ni Bai Zhongkang. Kakaiba ang tunog ni Ye Fan, paano pa maidaragdag ni Yujian ang saya? Hindi nagtagal, nakita ko ang ilang katulong na nagdala ng malaking pool ng mga kagamitan. May formation sa pool na ito. Matapos itong ma-activate, magkakaroon ng mga bola ng tubig ng sunod-sunod, na lumilipad sa hangin, na may iba't ibang kulay, na medyo napakarilag. Pinanood ni Ye Fan ang inner disciple na sinusuri ang kagamitan, at pagkatapos ay alam niya kung paano maglaro. Mga emosyon, si Yujian ang tumusok sa makulay na water polo na ito. Ang nagwagi ay ang nakabutas ng pinakamaraming water polo sa limitadong oras. Walang mga paghihigpit sa bilang at bilis ng Yujian. Isang bagay na masasabi, ang pagsusulit na ito ay ang mga pangunahing kasanayan ng eskrimador. Lolo, sa mga tuntunin ng husay sa pakikipaglaban sa espada, walang sinuman sa ating buong Zhangfeng Jianj na nakababatang henerasyon ang maihahambing kay Brother Chenhao. Kasama si Brother Chenhao dito, hindi ba lahat tayo ay pangit lang? Mesla na sabi ni Bai Chenkyong. Haha, hindi ko masasabi yan, although hindi mo kayang lumaban sa first place, pero pwede ka ring lumaban sa second place. Mapaglarong ngumiti si Bai Chenhao kay Bai Chenluo, Chenluo, 5 taon na ang nakalipas mula nang huli mong ikumpara si Yujian. Magagawa mo ba ang pag-unlad sa nakalipas na 5 taon? Kabanata 3182 isang komedya. Wala akong talent sa swordsmanship, kaya subukan natin ito, mahinang sabi ni Bai Chenluo. Chenluo, hindi ka pwedeng sumuko ng ganito. Totoo yun. Ikaw ang pinakabatang Chaos Realm sa aming Zhangfeng Jianj. Ngunit sa susunod na 8 pagsubok, makakatagpo ka ng mga kalaban na may katulad na antas ng paglilinang. Ang mga kasanayan ay magiging mahalaga lamang sa oras na iyon. Mahalaga. Madalas na itinuro sa amin ni Lolo na ang mga eskrimador ay partikular na sanay at macelan, at ang espadahan ay isa sa aming mga pangunahing bentahe. Kung hindi ka nagsasanay ng mahusay sa pag-espadahan ng ganito, hindi mo ba minamaliit ang turo ni Lolo? Sabi ni Bai Chenhao. Hindi ko sinasadya iyon. Kumunat ang noo ni Bai Chenluo. Chenluo, lahat ng junior ay dapat lumahok, huwag gumawa ng mga espesyalisasyon dahil sa iyong mataas na cultivation, matigas na sabi ni Bai Jingting. Tito, ako. Tumawa si Bai Zhongkang at sinabi, Chenluo, maaari kang makilahok. Hindi ikinahihiya na matalo sa Chenhao, at ang mataas na antas ng paglilinang ay hindi nangangahulugan na ang lahat ng uri ng kasanayan sa espada ay malakas. Oo. Pavilion Master, walang choice si Bai Chenluo kundi pumayag. Naisip ito ni Ye Fan, gusto lang ng mga taong ito na matalo si Bai Chenluo kay Bai Chenhao. Sa ganitong paraan, si Bai Chenhao, na ang cultivation base ay nasa banal na espiritu pa, ay maaaring sugpuin si Bai Chenluo. Sa madaling salita, ito ay ang pagtapak sa pinakabatang Chaos Realm, si Bai Chenluo, upang ipakita ang katayuan ng panganay na apo. Ang sisiw na ito, hindi kaya nabuli siya ng ganito sa loob ng daan-daang taon. Masyadong masama, tama ba? Di nagtagal, isa-isang umakyat ang mga junior para ipakita ang kanilang kapangitan. Sa tabi ng pool, mayroong 10 lumilipad na espada. Karamihan sa mga tao ay maaari lamang magutos ng isang espada, paminsan-minsan mayroong 2, at maaari silang magutos ng 2. Ang mga lumilipad na espada na ito ay nagpabalik-balik sa kalangitan, na tumusok sa mga gumagalaw na bola ng tubig, kalahati nito ay swerte. Pagkatapos masira ang water polo, magkakaroon ng statistic sa pool. Sa humigit kumulang 1 minuto, ang pagganap ay karaniwan, na lumalampas sa higit sa 50.
Mahusay, malapit sa 100. Akin na. Si Bai Chenkyong ay nasa likod ng linya. Bagamat siya ay nasa ika-9 na antas lamang, siya rin ay itinuturing na pinakamahusay sa mga kabataan. Ang eskrima ay hindi nakikipaglaban para sa paglilinang, at hindi ito nakakaapekto sa lahat. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, 2 lumilipad na espada ang lumipad. Okay. Ang Double Sword Imperial Envoy ni Chen Qiong ay mas mahusay at mas mabilis kaysa dati, sabi ni Bai Zhongkang na may kontentong ngiti. Salamat sa biyenan sa papuri. Humajijek si Wu Miaojan, maliwanag ang kanyang mukha. Halos humagalpak ng tawa si Ye Fan sa tabi niya. Anong uri ng Janj, ang grupong ito ng mga lalaki, ang Sword Repair Sect? Bakit si Yuj Ian ay hindi kasing husay ng kanyang sariling mga apprentice, Hua Xiaoluo or something? Sa kaunting lakas, karapat-dapat bang magpakitang gilas dito? Sa katunayan, si Ye Fan mismo ay nakaligtaan ng isang bagay. Ang kanyang sariling base ng paglilinang ng kendo, ang nagtatanim ng espada na maaaring mahuli ang kanyang mata, ay karaniwang pambihira sa mga nagsasaka ng espada. Ang ilang mga alagad ni Hua Xiaoluo ay natural na hindi maihahambing sa mga ordinaryong nagsasaka ng espada. Gaano karaming mga espada ang maaari mong kontrolin? Tinanong ni Ye Fan si Bai Chenluo sa tabi niya. Napatingin sa kanya si Bai Chenluo na nagtataka. 3, anong problema? Hindi na ba ako makakapaglaro ng ilan pa? Natural na magkaroon ng 12-dosenang mga espada na lumulutang, ngunit upang kontrolin ang paglipad sa parehong oras, 3 ang aking limitasyon, sabi ni Bai Chenluo. Nakita ni Bai Chenhao si Ye Fan na nagtatanong, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Nga pala, nakalimutan kong may bisita pala ang pamilyang Shenlang dito, si Ye Guhan, bagamat ang iyong Hansiang Pavilion ay hindi isang sekta ng swordsmanship, mayroon din itong swordsmanship, di ba? Gusto mo bang subukan ito? Kahit na ano, naitatag mo na rin ang pundasyon, kaya mo bang makabisado ang espada? Bai Chenhao, huwag maging mahirap sa iba. Bai Chenluo, ano ang ikinababahala mo? Magsaya, ano ang mahalaga? Ngumisi si Wu Miaojan, oo, lahat sila ay mga junior, laruin at pagandahin ang iyong relasyon. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumislap ng mapaglarong tingin, hehe ngumiti, sige, maglalaro din ako. Oo Guhan. Bai Chenluo ay medyo hindi nasisiyahan, at pinandilatan si Ye Fan. Hindi ba ito humihingi ng kahihiyan? Lahat, mag-ingat, huwag aksidenteng sakta ng hanggal na ito. Tumawa si Bai Chenhao. Sa oras na ito, natapos ni Bai Chenkyong ang pagganap at nakakuha ng higit sa 200 puntos. Sister Chenkyong, ang ganda. Pinalakpak ni Bai Chenhao ang kanyang mga kamay. Giggle. Natututo din ang kapatid na babae kay Kuya Chenhao. Tumawa si Bai Chenhao at humakbang pasulong, hindi nakakalimutang yumuko kay Bai Zhongkang. Lolo, ang pangit ng apo. Okay, Lolo, tingnan mo kung gaano kalaki ang paglaki ni Haor. Na may pulang ilaw. Sa mukha ni Bai Chenhao, palihim niyang ikanaway ang kanyang kamay, at nagpalipad ng 3 lumilipad na espada. Kung ikukumpara sa mga nauna, talagang sulit na ipakita ang 3 lumilipad na espada. Sa isang malakas na palakpakan, si Bai Chenhao sa wakas ay nakakuha siya ng score na 400. Nang makita ang numerong ito, ang mukha ni Bai Chenluo ay pangit saglit, alam niya na siya ay nakatakdang pagtawanan. Sa Hongming Universe, ang mga kasanayan ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa paglilinang. Dahil lahat ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng primordial, kaya ang agwat sa pagitan ng iba't ibang mga kaharian ay hindi magiging partikular na malaki. Maliban kung mayroon kang kapangyarihan ng mga Diyos at kapangyarihan ng eroplano, magkakaroon ng puwang. Katamtaman ng estado ngayon, minsan ako ay naglilinang sa aking sarili, at maaaring umabot ng higit sa 500. Iniunat ni Bai Chenhao ang kanyang kamay para banggitin, Chenluo, ikaw na. Napabuntong hininga si Bai Chenluo, nakaramdam ng hiya kapwa patayo at paalang, kaya nagpa siya siyang umakyat. Ako muna. Nagmamadaling sabi ni Ye Fan. Natigilan ang lahat, at natigilan din si Bai Chenluo. Haha, ang tanga. Nagmamadali. Sige, tingnan natin kung anong antas ang nobya ni Chenluo, humigop ng alak si Bai Chenhao. Walang magawang umiling si Bai Chenluo, hindi niya mapigilan ang sarili na mapahiya ang sarili. Lumapit si Ye Fan sa pool at sumulyap sa pool, na parang hindi pa niya nakita ang mundo at sariwa ang pakiramdam. Hoy, Ye Guhan, marunong ka bang gumamit ng espada? Naiintindihan mo ba ang mga patakaran ng laro? Humajijek si Bai Chenkyong. Tumalikod si Ye Fan at ngumisi sa kanya at tumango. Hehe, ang susi ay ang lumahok, magsimula tayo, sabi ni Bai Zhongkang na may mahinang ngiti. Habang binubuksan ng katulong ang kagamitan, nagsimulang lumitaw ang mga makukulay na bola ng tubig sa pool. Sa isang iglap, lahat sa puting pamilya ay natigilan. Ang 10 espada sa tabi ng pool ay lumipad lahat. Hindi lang iyon, pati ang mga espada sa mga katulong at junior sa tabi nila ay lumilipad palabas. Isang buong 30 o 40 lumilipad na mga espada ang lumipad pabalik-balik sa pool na may hangin at mga ulap. Maraming water polo ang nabasag bago pa mabuo.
Foundation Building Cultivation Base, hindi hihigit, hindi bababa. Ito ay isang maliit na bahagi ng primordial power, at ito ay natigilan upang kontrolin ang 12-dosenang lumilipad na mga espada, at ito ay napakatumpak na ang lahat ay namangha. Hindi ako nananaginip, tama. Napakurap si Wu Miaozhen. Pinilit ni Bai Jingming ang kanyang dila, ito. Ang ganitong uri ng kasanayan sa pakikipaglaban sa espada, hindi ko pa ito nakita sa kasaysayan ng Zhangfeng Jianj. Ang Hanxiang Pavilion ay may ganitong uri ng kasanayan sa pakikipaglaban sa espada. Ang tanga na ito ba ay isang henyo sa mga kasanayan sa pakikipaglaban sa espada? Narinig ko na may ilang mga tao na may mga problema sa intelektual, ngunit sila ay partikular na namumukod-tangi sa ilang mga aspeto, dahil wala silang ibang gagawin. Isang grupo ng mga puti ang lahat sa pamilya ay natulala na. Sa harap ng ganitong uri ng swordsmanship, ang larong ito ay isang insulto lang sa IQ. Walang kahit anong water polo ang matatinggay. Nanlaki ang magagandang mata ni Bai Chenluo, nakatingin kay Ye Fan ng hindi makapaniwala. Ngumiti si Ye Fan ng, inosente, at casual na ikanaway ang kanyang mga kamay. Sa katunayan, pinipigilan na ni Ye Fan, gamit ang foundation building para pabagalin ang takbo ni Yujian, sapat lang para walisin ang water polo. Pagkalipas ng 1 minuto, isang kamanghamanghang numero ang lumitaw sa pool 3,182. Ang bilang na ito ay mas mataas na kaysa sa kabuuan ng lahat ng nakaraang mga marka. Biglang, ang mga junior na nagpapahayag ng kanilang sarili noon, kasama sina Bai Chenhao at Bai Chenqiong, ay tila isang komedya. Lumingon si Ye Fan at kumaway kay Bai Chenhao. Ang kahulugan ay halata hindi mo magagawa. Ang mukha ni Bai Chenhao ay naging itim. Kahihiyan. Talo talaga ako sa tanga. Kabanata 3183 malalim sa kagubatan ng kawayan. Ang buong pamilya ng pamilya Bai ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ay orihinal na palabas para kay Bai Chenhao upang ipakita, ngunit ito ay naging isang kahihiyan. Guhan, hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban sa espada. Ito ba ang kakaibang kakayahan ng iyong Hanxiang Pavilion? Matapos magulat, hindi naiwasang magtanong ni Bai Zhongkang. Napakurap si Ye Fan, ngunit hindi sumagot. Sa mata ng lahat, mukha siyang tanga. Lolo, hindi niya naintindihan ang tinatanong mo, malamang na magaling lang siya sa espada. Sabi ni Bai Chenqiong. Oo nga hindi naman ako marunong magtayo ng foundation, kaya baka araw-araw na lang akong maglaro ng espadahan. Haha, kung tutusin, laro lang ito. Hindi laro ng bata ang aktwal na pumunta sa larangan ng digmaan. Marunong lang maglaro ang batang ito, sabi ni Bai Jingting. Ilang tao mula sa malaking bahay ang sunod-sunod na tumango upang maiwasang mapahiya si Bai Chenhao. Hanggang ngayon, walang pakialam kung gusto ni Bai Chenluo na ipakita ito o hindi. Ang sinumang umakyat ay hindi maaaring mas mataas pa sa numerong ito. Nakahinga ng maluwag si Bai Chenluo, at may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang puso, hindi kaya sinasadya ni Ye Guhan na sumakay muna. Ito ba ay upang pangalagaan ang iyong sarili? Pwede ba? Bobo ba talaga siya o peke? Chenhao, hindi mo kailangang isa puso, laro lang ito, magsaya ka, si Lolo ay nasisiyahan pa rin sa iyong pagunlad, nakangiting sabi ni Bai Zhongkang. Noon lang lumiwanag ang mukha ni Bai Chenhao. Kapag naisip niya ito, talagang hindi niya kailangang mag-alala. Sa isang yugto lamang ng pagtatayo ng pundasyon, bakit siya makikipagkompetensya sa kanya? Huwag kang mag-alala, Lolo, ang apo ay likas na may tiwala. Sa darating na taon, kailangan niyang salakayin ang Chaos Realm at magsikap para sa paglilinang at mga kasanayan sa espada na magkasabay. Pare, may masayang kaganapan ang aking anak na nais kong iulat sa iyo. Sabi ni Bai Jingting. Oh, pakinggan natin. Kamakailan, sa Qingyang River Basin sa ilalim ng Lyman, ang may-ari ng Wallen Palace ay nagnanais na ibigay sa atin si Chenhao ang munting prinsesa, si Wang Linger ng Phoenix Clan. Totoo ba ito? Lumiwanag ang mga mata ni Bai Zhongkang, ang Wallen Palace ay nasa Qinghai. Ang Yanghe River Basin ay itinuturing din na nangungunang 3 paksayon, at ang kanyang munting prinsesa ay perpektong tugma para kay Chenhao. Sa katunayan, kahit na si Wang Linger ay 200 taon na mas bata kay Chenhao, siya rin ay isang Holy Spirit cultivation base at sobrang galing. Kung makukumpleto natin ang kasal, ang ating Zhangfeng Sword Pavilion ay nangangahulugan na mayroon tayong isang makapangyarihang pamilya sa ilalim ng Lyman at ng angkan ng Phoenix, lalo na ang pangkat ng Yuleng. Basta tumanggo ka, Ama, handa kaming pag-usapan ang kasal na ito, pumunta ka sa Wallen Dowry sa ilalim ng palasyo. Sabi ni Bai Jingting. Tumingin si Bai Zhongkang sa kanyang apo, Chenhao, pinahahalagahan pa rin ni Lolo ang iyong mga ideya, gusto mo ba ito? Biglang tumayo si Bai Chenhao at sinabing matuwid, Lolo, ako ang panganay na apo, at kailangan kong isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon ng Zhangfeng Sword Pavilion. Kung sa tingin ni Lolo na ang pagpapakasal kay Wang Linger ay isang magandang ideya good thing, natural akong sumasang-ayon. Hehe, kilala talaga ni Haoer ang general, at dahil magaling ka kaya hinayaan mong puntahan ka ng Wolin Palace. Dahil pumayag si Chenhao, Jingting, ikaw na ang bahala sa kasal na ito.
Bagamat may ilang asawa si Chen Hao, dapat ding magpakasal ang kanyang asawa. Sa tingin ko ay magandang tugma ang kasal na ito. Sabi ni Bai Zhongkang na may kasiyahan. Tulad ng iniutos. Ama. Tumango si Bai Jingting. Binabati kita kay Kuya Chen Hao, nagawa niyang pakasalan ng munting prinsesa ng Wallen Palace. Nabalitaan kong napakaganda niya, at ang talento at hitsura ng kanyang kapatid ay tagmang ginawa sa langit. Nakangiting sabi ni Bai Chenqiong. Maswerte ang babaeng Phoenix na mapang-asawa niya si Chen Hao, pagkatapos ng lahat, ang kanyang kadugo ay marangal. Hindi tulad ng ilang mga tao, na may magandang balat at isang mapagpakumbabang pagkakakilanlan, maaari lamang silang magpakasal sa isang tanga. Pabirong sabi ni Wu Miaozhen. Ang kasal sa pagitan ni Chen Hao at Wang Linger ay isang makapangyarihang alyansa. Sa hinaharap, titingnan natin ang pares ng Jade na tao sa Zhangfeng Jianj. Nagsimulang magpuri ang isang grupo ng mga angkan. Lalong ipinagmamalaki ni Bai Chen Hao, ang kanyang mukha ay namumula sa ningning. Shen Luo, sa katunayan, kahit na walang Hansiyang Pavilion, mayroon tayong malalakas na kakampi sa Zhangfeng Jianj. Kung gusto mong magsisi ngayon at ayaw mong i-recruit ang tanga, huwag mo nang pilitin. Si Bai Chen Luo ay mukhang walang pakialam, dahil nakipag-ugnayan ka na, hindi mo na maibabalik ang iyong sinabi, hindi pa banggitin na siya ay pinaslang dahil sa akin. Haha, dahil ikaw mismo kung kailangan mong maghanap ng walang kwentang daos na kasama, ikaw na ang bahala. Tumawa si Bai Chen Hao. Talagang ayaw ni Bai Chenjian na manatili pa. Pakiramdam niya ay parang kutsilyo ang tawa at mga mata sa kanyang paligid, para siyang nakaupo sa mga pin at karayom. Ang Pavilion Master, Ama, Tia, Matatanda at Tio, kami ni Guhan ay magre-retiro muna. Nakakatawa. Hindi umalis ang matanda, kaya aalis muna ang junior mo sa mesa. Tumitig si Wu Miaozhen. Kinawean ni Bai Zhongkang ang kanyang kamay, okay lang, Chen Luo, umalis na tayo. Salamat, Panginoon. Tumango si Bai Chen Luo at umalis kasama si Ye Fan. Nang makalabas sila ng patio, tahimik na nag-uusap ang ilang kasambahay sa labas. Ang munting prinsesa ng Wolin Palace, hindi mo ba narinig na siya ay napaka-slutty? Nagpalaki siya ng isang lalaking katulong sa pagkabihag at pinalaki ang kanyang tiyan. Masama ba ang kanyang reputasyon? Kung hindi, maaari ba niyang pakasalan tayo sa Wanshahe? Mayroon bang sinuman sa tabi ng ilog na handang humingi nito? Kung gayon, bakit ang pinakamatandang young master, hindi ba ito masyadong madumi? Siya. Manahimik ka, magkunwari ka na lang na hindi mo alam, orihinal na mataas na akyatan iyon, at hindi ito para sa Wallen Palace. Background. Bagamat tahimik na nag-uusap ang mga katulong, naririnig pa rin ito ni Ye Fan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang mapangiti, tila kahit sa Hongming Universe na nagbibigay pansin sa etiquette ay napakagulo pa rin. Ito ay maaaring kalikasan ng tao, paano ito ganap na makokontrol ng mga hadlang sa moral. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya, siya ay masyadong tamad na pakialam sa mga chismis na ito. Sa daan pabalik sa Chenloya. Salamat. Natahimik sandali si Bai Chenluo, pagkatapos ay biglang may sinabi. Naguguluhan si Ye Fan. Nang tingnan niya ang babae, nakita niyang kumikinang ang mga mata ni Bai Chenluo. Ano ang sitwasyon? Walang background ang nanay ko, concubine lang. Noong bata pa ako sa bahay na ito, tuwing may hapunan siya ng pamilya, hiniling niya sa akin na mag-ingat na huwag kumain ng kahit ano nang walang pahintulot. Kaya, kaunti lang ang kinakain ko tuwing bibigyan ako ng nanay ko. Hindi pa ako kumakain ng marami simula nang umalis ang aking ina. Hindi naman sa natatakot ako, hindi ko lang iniisip na kailangan, at ayokong magdulot ng gulo. Tumingin si Bai Chenluo kay Ye Fan, ikaw ang pangalawa, ang taong nagdala sa akin ng pagkain. Natigilan si Ye Fan, hindi nakakagulat na natigilan ang babae nang makita ang pagkain para sa kanya ngayon lang. Sa pamilyang ito, maliban sa kanyang namatay na biolohikal na ina, walang pakialam kung ano ang kanyang kakainin. Napangiti si Ye Fan at gusto lang sabihin, sa susunod na ibibigay ko ito sa iyo. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, ngunit tumigil. Dahil hindi alam ni Ye Fan kung gaano siya katagal mananatili, at baka wala nang next time. Nga pala, paano mo nasanay ang iyong espada? Maglalaro ka lang, sabi ni Ye Fan. Hindi talaga siya nagsinungaling sa mga babae. Mayroon lamang ilang dosenang mga espada, at ang kanyang layunin sa espada ay 10,000 mga espada. Sa mata ni Ye Fan, ang larong iyon ay para lang magpatawa sa mga tao, at hindi ito binibilang-bilang huge iyan. Umiling si Bai Chenluo, siguro totoo na hindi mo masyadong iniisip iyon, kaya wala kang ibang gagawin. Bumalik sa Chenloya. Si Ye Fan ay nasa malayo, at nakakita ng isang figure na nakatago sa kagubatan ng kawayan sa dilim. Nagkunwari siyang hindi napansin, gusto niyang makita kung ano ang pakay ng lalaki. Kabanata 3184 na karibal. Biglang naubos ang maliit na kulay kahel. Babae. Itinulak ni Xiaoju si Ye Fan at sinabihan siyang lumayo. Narito na si Young Master Jiang. Hihintayin kita sa kagubatan ng kawayan. Jiang Chengfeng. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, nakatingin sa kagubatan ng kawayan, para lamang makakita ng figure.
Little Orange, bitawan mo siya. Girl. Si Young Master Jiang ay nakipagsapalaran at tahimik na pumasok sa Janj para makita ka. Makikilala mo siya. Mahal ka talaga niya. Galit na pinandilatan ni Xiaoju si Ye Fan, na parang sinisisi si Ye Fan sa paghadlang. Inosente ang mukha ni Ye Fan. Hindi kaya siya ay napunit ng kanyang sarili dahil sa kaawa-awang Mandarin Duck. Si Ye Fan ay masyadong tamad na makialam sa kanyang sariling negosyo at pumasok sa bahay ng mag-isa. Nagpumiglas si Bai Chenluo saglit, pagkatapos ay bumantong hininga at naglakad papunta sa kagubatan ng kawayan. Isang magiliw na lalaki sa isang cyan robe, na may mahabang buhok na sumasayaw sa hangin, nakatayo sa kagubatan, tulad ng isang walang kamatayan. Chenluo, bumalik ka na, mukhang magiliw si Jiang Chengfeng. Jiang Chengfeng, ikaw ang Young Master ng Yulang Faction, na may pambihirang posisyon, kaya hindi nararapat na pumunta dito para makipagkita sa isang babaeng may asawa ng pribado. Isang babaeng may asawa. Ngumisi si Jiang Chengfeng, hindi ka pa kasal. Pero engaged na, alam na ni Quan Wanshahe ang tungkol sa kasal. Wala akong pakialam. Sinabi ni Jiang Chengfeng na may masakit na ekspresyon, ikaw ay walang katulad na kagandahan, bakit gusto mong mag-recruit ng isang tanga? Ano siya karapat-dapat sa iyo? Kung tungkol sa background, ako, si Jiang Chengfeng, ang no. Isang faction sa Wanshahe. Ang Young Master. Sa mga tuntunin ng bloodline, ang aking Xuanming bloodline ay hindi mas mababa sa iyo. Sa mga tuntunin ng lakas, ako ay nasa ika-9 na antas ng kaguluhan, at tiyak na makakapasok ako sa itaas na 8 pintuan sa hinaharap. 500 taon na ang nakalilipas, sa pangunguna sa labanang iyon, sa unang pagkakataon na nakita kita, nagpasya na akong hindi magpakasal sa iyo. Kayo Bai Chenluo at Jiang Chengfeng ay isang match made in heaven. Umiling si Bai Chenluo at malamig na sinabi, mali ka, Jiang Chengfeng, ito lang ang pangarap mo, wala akong ipinangako sa iyo. Business mo na gusto mo ako, pero hindi pwede. Bakit? Si Jiang Chengfeng ay hindi nakipagkasundo. Bumantong hininga si Bai Chenluo, isa lang akong concubine mula sa 3 pamilya ng Zhangfeng Janj, at hindi ko talaga tugma ang iyong pagkakakilanlan. Kung pakakasalan mo ako, maaari mo lang akong gawin na asawa mo. Ang susi ay hindi papayag ang mga matatanda ng Janj, papakasalan kita. Ang Yulang Faction ang pangunahing kalaban ni Zhangfeng Janj. Kung pakakasalan kita, ibig sabihin pagsuko, at hinding-hindi sila papayag. Ngumisi si Jiang Chengfeng, sa huli, ang mga kasuklam-suklam na kamag-anak ng iyong Janj ang sumire sa aming kasal. Young Master Jiang, bigyang pansin ang iyong mga salita. Sila ay aking mga kamag-anak. Malamig na sabi ni Bai Chenluo. Tinatrato mo sila bilang kamag-anak, may pakialam ba sila sa nararamdaman mo? Bukod sa pinipigilan ka, binubuli ka, ano ang binigay nila sa iyo? Tanong pabalik ni Jiang Chengfeng. Kinagat ni Bai Chenluo ang kanyang labi at sinabing, umalis ka na, huwag mo na akong hanapin ng pribado mula ngayon. Kung may makakita sa iyo, maaari lang akong bumunot ng espada sa iyo upang ipakita ang iyong kainosentehan. Chenluo, ang sinseridad ko para sa iyo, hindi mo ba nakikita? Gusto mo talagang tanggihan ako libu-libong milya ang layo? Lumapit si Jiang Chengfeng at nagtanong. Walang delivery. Nilingon ni Bai Chenluo ang kanyang ulo at umalis. Chenluo, tingnan mo. Talagang hahayaan kitang pakasalan ako. Hindi magtatagumpay ang alyansa sa pagitan ng Hanxiang Pavilion at Zhangfeng Janj. Sigaw ni Jiang Chengfeng. Tumigil sandali si Bai Chenluo, at mahinang nagtanong, umuha ng mamamatay tao para pumatay at magpadala ng sarili niyang koponan, hindi ba? Saglit na natahimik si Jiang Chengfeng, at pagkatapos ay nagtanong, namatay ang tanggang iyon, hindi ba ito nakakapinsala sa iyo? Baka ikaw ang magiging kaaway ko para sa kanya. Kung ikaw iyon, kalaban mo na ako. Chenluo, hindi ako susuko. Malungkot ang mukha ni Jiang Chengfeng, hinuyam niya ang kanyang mga kamao, kumurap sandali ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Si Ye Fan ay nasa silid, nagbabasa ng ilang hindi pa natapos na mga libro. Narinig niya talaga ang lahat, ang pinag-uusapan nilang dalawa sa labas. Hindi ko alam na may, karibal, ako. Kung alam ng Young Master Jiang na ito, tagumpay ang kanyang pagpaslang, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya. Girl, ano ang sinabi sa iyo ni Young Master Jiang? May balak ka bang makipagtalo sa iyo? Si Xiaoju ay sabik na humakbang at nagtanong na may chismis sa kanyang mga mata. Ikaw maliit na babae, ano ang iniisip mo sa buong araw? Kapag dumating si Jiang Chengfeng, hinayaan mo lang siya, huwag mo nang subukang pag-usapan iyon. Ngumisi si Xiaoju, oh. Hindi gaanong nagsalita si Bai Chenluo, at tumalikod. Magsanay sa silid. Lumapit si Xiaoju kay Ye Fan at sinabing hindi nasisiyahan, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi, makakasama ng babae ko si Jiang Gongzi. Ito ang gusto mo, hindi naman kung ano ang gusto ng babae mo, di ba? Soundtrack. Kahit ano pa, mas mabuti pa kaysa makasama ang isang tanga na katulad mo. Kung gayon, bakit hindi ka maglagay ng isa pang nakakalaso na insekto at tingnan kung maaari itong pumatay sa akin? Ngumiti ng masama si Ye Fan. Ikaw.
Namula si Xiaoju at hindi na naglakas loob na makipagtalo pa, kaya galit siyang tumalikod at tumakbo palayo. Kinumpirma ni Ye Fan na direktang naglabas ng multo si Bai Chenluo pagkatapos magsanay. Ang multo ay sumisid mula sa talampas ng Chenluo at direktang lumipad sa kalangitan ng 10,000 metro. Siya ay pinalitan ng isa, ang katawan ay nagsasanay sa No Man's Sky, at ang multo ay nagpanggap na natutulog sa silid. Sa buong Zhangfeng Sword Pavilion, walang makakapansin sa lahat ng ito. Kinuha ni Ye Fan ang mga kayamanan mula sa White Dragon Ring at nagsimulang sumipsip at maglinang ng baliw. Tama si Long Wu, ang kulang sa kanya ay isang matibay na pundasyon, at nangangailangan ng oras upang mapunan ang mga pagkukulang sa nakaraan, at walang pagmamadali. Nalaman ni Ye Fan na tila kumuha siya ng maraming espiritual na materyales at kristal na mineral. Ngunit talagang nililinang para sa sarili, mabilis itong nauubos. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay isang antas na maaaring sirain si Xingyo sa isang iglap. Upang ganap na maibalik ang kanyang paglilinang ay nangangailangan ng napakalaking mapagkukunan. Hindi pa banggitin, balak din niyang ibalik ang daan-daang espiritual na katawan niya, at gusto pa niyang dagdagan ito sa 4 na digit na espiritual na katawan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng maraming espiritong katawan ay isang natatanging bentahe. Kung mas marami ang mas mahusay ang lakas ng pag-iisip ng isang tao. Para sa mga practitioner, hindi araw-araw dumarating ang mga araw. Sa simula ng paglilinang, anumang 10 araw, o kahit buwan, o taon ay maaaring lumipas sa isang kisap mata. Makalipas ang 7 araw, binuksan ni Bai Chenluo ang kanyang mga mata mula sa pagsasanay. Mukhang may gagawin siya, kaya hinanap niya si Ye Fan sa kwarto. Matapos matukoy ang multo ni Ye Fan, isang kapalit ang ginawa, at ang katawan ay bumalik sa sala. Ye Guhan, lalabas ako para pangasiwaan ang ilang opisyal na negosyo ng sekta. Mananatili ka ba sa aking ama, o lalabas ka sa Sword Pavilion kasama ko? Natigilan si Ye Fan, hindi ka ba pwedeng manatili? Sinala ko na hahanapin ka pa rin ng pumatay. Nandito si Xiaoju, hindi ka ligtas. Mabait din si Bai Chenluo. Anong negosyo ang ginagawa mo pababa ng bundok? Tanong ni Ye Fan. Ang mga matatanda ng Janj ay may pananagutan para sa ilan o kahit 12 ng mga tribo, regular na pumunta upang turuan sila, at mangolekta ng mga handog. Pagsamba. Ito ang mga materyales sa pagsasanay. Hindi ko maintindihan ito, talagang isang tanga, hindi ito nagustuhan ni Xiaoju sa oras na ito. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, dahil lang sa wala siyang sapat na mapagkukunan para sa paglilinang, kaya bumaba siya ng bundok upang hanapin ito, baka may nakita siya. Lumabas kasama ka, sabi ni Ye Fan. Pagkatapos ay dalhin mo ang lahat ng iyong mga espiritual na kagamitan na negel iligtas buhay, at pagkatapos mong lumabas, dapat mong sundin ako, bilin ni Bai Chenluo. Okay, nakangiting tumango si Ye Fan. Girl, pwede bang bumaba ng bundok si Xiaoju kasama mo? Napakagaling ni Xiaoju. Nagmamasid sa bahay. Oh! Tinitigan ng masama ni Xiaoju si Ye Fan. Dadalan kita ng mga cake ng candy, sabi ni Bai Chenluo. Hihi. Salamat babae. Ang Xiaoju ay naging maaraw mula sa maulap. Napatalo ng dila ni Ye Fan, foodie pala ang babaeng ito, kaya buti na lang, medyo katulad siya ng mga maliliit na hayop sa bahay. Dahil hindi siya nagmamadali, sa pagkakataong ito ay umupo si Ye Fan sa isang mahiwagang sandata ng lumilipad na bangka ni Bai Chenluo. Ang ganitong uri ng lumilipad na bangka ay may isang tiyak na kakayahan sa anti-strike, at ito ay medyo ligtas. Maaari kang magpahinga sa loob, uminom at maglaro ng chess, na mas komportable. Ang lumilipad na bangka ay dumaan sa teleportation array sa kalagitnaan at nag-teleport ng 7 o 8 beses. Pagkatapos ng isang araw ng pamamangka, lumipad ako sa 12 ng mundo sa malawak na Wansha River Basin. Kinailangan ni Ye Fan na buntong hininga na ang transportasyon ng Hongmeng Universe ay nabuo. Kinabukasan, sa wakas ay dumating ang dalawa sa mga pangunahing lungsod ng ilang malalaking tribo na pinangangasiwaan ni Bai Chenluo. Kabanata 3185. Ito ay hindi katumbas ng halaga para sa iyo. Alam na ni Ye Fan sa pagkakataong ito na ang tinatawag na tribo ay talagang isang malaking pamilya sa mortal na mundo. Ang ilan sa mga naglilinang na pamilyang ito ay mga ordinaryong tao, at marami rin ang may dugong angkan. Ibang-iba ang first-class family sa third-class family. Pangunahing nakasalalay ito sa kombinasyon ng mga talento, mga minahan ng kristal, at mga mapagkukunan ng lingtian. Sa ilalim ng bawat pamilya, may mga mortal sa ilalim ng kanilang sariling jurisdiction, nagtatrabaho para sa pamilya at naghahanap buhay. Sama-sama, sila ay nagiging mga tribo. Bilang pinakabatang elder ng Zhangfeng Janj, si Bai Chenluo ay itinuturing na isang henyo, ngunit ang kanyang katayuan ay hindi sapat. Kaya naman, ang ilang pamilyang nakatalaga sa kanya ay third-rate lamang. Ngunit gayunpaman, mayroong higit sa 1 bilyong tao sa ilalim ng 4 na maharlikang pamilya. Ang kalawakan ng Hongmeng Universe at ang kasaganaan ng sangkatauhan ay kitang-kita. Ito ang Yuelong City, kung saan matatagpuan ang pamilya Long at ang pamilya Yu.
Bilang karagdagan, ang pamilyang Liu at ang pamilya Zhao ay pupunta rin dito para regular akong salubungin at ibigay sila sa pagsamba. Si Ye Fan ay hindi nakinig. Sinasaklaw niya ang buong lungsod ng kanyang banal na kahulugan, naghahanap ng lahat ng uri ng mapagkukunan na gusto niya. Gayunpaman, tila kakaunti ang mga minahan ng kristal sa buong lungsod, at walang espiritual na material na partikular na mahalaga sa kanya. Napakahirap ba ng teritoryo ng ikatlong antas ng pamilya? Kumunot ang noo ni Ye Fan, iniisip kung mayroong anumang, itim na teknolohiya, dito na maaaring makipag-ugnayan kay Su Qingzhou at sa iba pa. Hindi komportable para sa kanya na magtanong, kaya kailangan niyang lihim na maghanap ng pagkakataon upang mag-imbestiga. Halika sa isang malaking patio sa gitna ng lungsod. Isang grupo ng mga lalaki, babae, at mga bata, na halatang nakasuot ng mas matingkad na damit, ay nagtipon na rito. Nakita ko si Elder Chenluo. Nang makita ng lahat ang lumilipad na bangka ni Bai Chenluo na pababa, lahat sila ay yumuko at lumuhod. Inilabas ni Bai Chenluo si Ye Fan sa pintuan ng cabin. Nagkatinginan ang mga tao ng apat na dakilang pamilya nang makita nila si Ye Fan. Halatang alam nilang lahat na ito ay halos manugang ng Rumord Fool. Ito si Young Master Ye Guhan mula sa Hansiang Pavilion. Nakita ko si Uncle. Nagsulot ulit ang lahat, pero sapat pa rin ang mukha nila. Patriarch Longlai, gumagaling na ba ang maliit mong apo? Salamat, Elder Chenluo, sa iyong pag-aalala. Ang aking munting apo ay gumaling na. Patriarch Yu Heng, ang Kangfeng Flying Sword Art na hiniling mo sa akin na ilapat noong nakaraan, ang Sword Pavilion ay naaprubahan na, at sa pagkakataong ito ay maipapasa ito sa iyo. Talagang nakakatulong ito sa nakatatandang Chenluo, at lubos na nagpapasalamat ang aking pamilyang Yu. Bagamat nagsalita si Bai Chenluo sa malamig na tono, maaari niyang tawagin ang kanilang mga pangalan kapag nakikipag-chat sa mga tao mula sa mga pamilyang ito. Ang nilalaman ng chat ay medyo mainit din at tunay. Pinanood ni Ye Fan ang eksenang ito mula sa gilid, ang mga sulok ng kanyang bibig ay tumaas ng hindi namamalayan. Malamig sa labas at mainit sa loob, makikita na buong pusong pinangangalagaan ni Bai Chenluo ang mga tribong ito. Gusto rin ng mga tao mula sa mga aristokratikong pamilyang ito si Bai Chenluo. Ye Guhan, kailangan ko pa ng oras, bakit hindi ka pumunta sa bulwagan ng bulaklak sa likod para kumain ng merienda na may kasamang tsaa? Bibili ako ng candy crisp para kay Xiaoju. Sinabi ni Ye Fan na gusto niyang makahanap ng pagkakataong lumabas at alamin ng mag-isa. Ito. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, medyo nag-aalala. Hehe, Elder Chenluo, sa Yuelong City, walang mangyayari. Bueno, kung naligaw ka, magpadala ng signal arrow. Iniabot ni Bai Chenluo ang isang signal arrow kay Ye Fan at sinabi sa kanya kung paano ito gamitin. Isang grupo ng mga tao mula sa mga aristokratikong pamilya ang napabuntong hininga sa damdamin, siya ay talagang isang tanga, at siya ay nag-aalala pa rin na siya ay mawala. Tumango si Ye Fan, at lumabas pagkatapos kunin ang kanyang mga gamit. Hey, Elder Chenluo, sa iyong walang katulad na kilos at pambihirang talento, kung pupunta ka sa matataas na lugar sa hinaharap, magiging madaling pumili ng 8 bayani bilang Dao Companions. Hindi ito katumbas ng halaga. Napabuntong hininga ang lahat. Hindi masama si Ye Guhan, mahinang sabi ni Bai Chenluo. Napangiti ang lahat ng mapait, at tanging ganito lang ang kanilang aliwin. Pumasok ka at pag-usapan ng tungkol sa negosyo. Oo. Sa kabilang panig, si Ye Fan ay nasa lungsod, naghahanap sa paligid. Pagkatapos niyang mag-disguise ng casual, matapang siyang nagtanong sa paligid. Pagdating niya sa isang post house, nakakita si Ye Fan ng isang opisyal na dalubhasa sa messenger. Ano? Nagpapadala ng sulat sa Chonyu River Basin sa Genmen. Master, hindi yan mura. Imposibleng bumaba kung wala kang 10,000 stone crystal mine para lang magpadala ng toll. Aabutin ng halos 1 taon bago may hatid ang liham sa kabuuan. Hinanap ni Ye Fan ang mga Genmen na pinakamalayong mula sa Dwiman at nagkunwaring naghahanap ng maghahatid ng sulat. Napakagulo ba? Walang paraan upang makarating doon ng direkta sa isang hininga. Tumawa ang opisyal at sinabi, Guro, nakikita ko na buong taon kang naglilinang at hindi masyadong lumalabas. Kung gusto mong pumunta mula Dwiman hanggang Genmen sa isang hininga, hindi mo ito magagawa maliban kung ito ay ang Fighting Star Shifting Formation ng Shangbaman. Sa panahon ng pangunguna sa labanan, ang mga Diyos ng Shangbaman ang nanguna at binuksan ang uri ng malaking porma sayon. That guys, nakakamangha. Sabihin lang sa huling pagkakataon, nahanap namin ang teritoryo ng lahing demon. Nagkakahalaga ito ng bilyon-bilyong minahan ng batong kristal, at milyon-milyong tropa ang sama-samang pinakilos upang simulan ang pagbuo ng teleportasyon. Sa isang hininga, ang hukbo mula Dwiman sa malayong ligaw na lupain. Nakakalungkot na ang teritoryo ng Demon Race ay masyadong mahirap, at ang paunang labanang ito ay nawalan ng pera. Bumantong hininga ang opisyal, Guru, hindi namin ito kailangan. Kahit na ito ay magagamit, walang ganoong mapagkukunan. 1 taon na lang. Kung gusto mong magpadala ng sulat, kakailanganin mo lamang ng 10,000 na bato. Bibigyan kita ng discount, 9,000. Paano? Ikaw fan? Ay nalulumbay.
Kailangan pala niyang pumunta sa 8-door teleportation formation para magawa ito. Mukhang kailangan pa niyang gumawa ng paraan para makalusot sa Pioneering Army. Dahil kailangang pumunta si Dwiman sa Human Alliance, dapat magkaroon siya ng pagkakataong makabalik. Siyempre, kung masyadong mahaba ang oras, isa sa alang-alang din ni Yefan kung maaari niyang ilipat ang layunin ng espada, pabalik. Ngunit mayroon bang espada para bumalik siya sa pagitan ni Hongmeng at ng Humanity Alliance? Bukod dito, ang paglipat ay kailangang may target na posisyon. Ang mga pangunahing konsepto, ang mga problemang ito, ay haad lang sa kanyang pagbabalik. Master, kamusta po kayo sir? 8,008. Hindi pwedeng ibaba. Ba, wag ka nang magtanong kung wala kang spar. Kawawang tao. Saglit na gumagala sa lungsod, bumili si Yefan ng maraming sari-saring candy at merienda. Sa pamamagitan ng pag-unawa, napagtanto niya na ang pangunahing lungsod ng third-rate na pamilya ay talagang walang maraming mapagkukunan, kaya nawalan siya ng pag-asa. Bumalik sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Lungsod. Biglang pumasok. Sa bulwagan ng konseho, isang grupo ng mga tao ang umiiyak at nakaluhod sa harap ni Bai Chenluo. Elder Chenluo, kailangan mong magpasya para sa amin. Hindi sa sinasadya nating utang ang pagsamba, lahat ng malalaking tribo sa Haisha City ang nambubuli sa iba. Ang aming mga crystal mine at Lingtian output ngayong season ay nasa malubhang kakulangan na kahit para sa aming sariling pamilya, at talagang hindi na namin sila kayang ibigay pa, tumingin si Bai Chenluo sa 4 na dakilang pamilya na nakaluhod sa lupa, ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakalock. Ilang mga patriarch, hindi naman sa sinasadya kung pahirapan ang mga bagay, sadyang walang saysay ang Loika. Bagamat may pangalawang klaseng tribo sa Sisan City, mas malakas ang pamilya Zhang. Gayunpaman, mayroon kaming ilang malalaking pamilya sa Golden Feather City na nagsasama-sama. Paanong ang mga tribo sa Haisha City ay dumiretso sa loob at samsam ang iyong ani? Elder Chenluo, pagdating sa Jinyu Cheng, magagalit tayo. Ilang beses na kaming nagka-emergency contact at hindi sila dumadating. Matagal nang naalis ang mga materyales at mapagkukunan, at sinabi nila na ang aming pamilya ay masyadong mahina. Ang elder na namamahala sa kanila ay si Elder Bai Chenhao. Pwede ba? Kailangan mo bang magtanong? Kapag napabayan na ng nakatatandang Chenluo ang kanyang mga tungkulin, hindi siya mapaparusahan, ngunit maaari rin niyang alisin sa matanda ang kanyang upuan at supulan ang puso ng nakatatandang Chenluo. Napakabisyo. Kabanata 3186 na walang hiya. Pangit ang mukha ni Bai Chenluo. Bagamat walang ebidensya, halos tiyak na si Bai Chenhao ang nasa likod ng mga eksena. Pakikipagsabuatan sa mga tribo ng ibang sekta para ay bully ang mga tribo ng sarili mong sekta. Pumasok si Yefan sa oras na ito at nagtaka, kung walang sapat na primitive na mga minahan ng kristal, bakit hindi maghukay pa? Mahirap ba? Lumingon ang lahat at tumingin sa kanya ng kakaibang mga mata. Hehe, ang may-ari ng Hansiang Pavilion, si Jinny Yushi, ay hindi pa nakapunta sa minahan. Paano mamimina ang primitive crystal ore? Natatakot ako na kakailanganin ng maraming pagsisikap upang maghukay ng isang piraso sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Hindi banggitin na ang texture ay napakatigas. Isang trahedya, pagsira sa isang malaking ugat ng mineral. Ang pagtitipon ng orihinal na kristal na mineral ay mahirap at maselang gawain. Naghihintay akong magbigay-pugay sa sekta, ngunit ang kristal na ore ay dapat umabot sa kadalisayan ng higit sa 70%. Maaabot ba nito ang pamantayan? Ang mga tao mula sa 4 na pamilya ay malamig na tumingin kay Yefan, hindi nasisiyahan at nanunuya. Tanga, anong pinagsasabi mo? Walang maintindihan. Elder Chenluo, talagang nagsusumikap ka. Ang mga dawis na kasamahan mula sa ibang mga pamilya ay sumusuporta sa isa't isa. Ikaw Ye Pamilya Tiyuhin, wala kang ganitong sentido komon, kaya hindi mo ito maaasahan. Bamantong hininga si Bai Chenluo, Yeguhan, makinig ka lang, huwag masyadong magsalita, negosyo ang pinag-uusapan natin. Yefan pouted, nakalimutan niya talaga. Ang primal crystal ore ay hindi ordinaryong mahirap. Pangunahin sa mga mata ni Yefan, matigas man o hindi ang mga crystal ores na ito, sisubog man o hindi, ay walang epekto sa kanya. Nanghak lang siya sa umpisa, who cares if this veins was destroyed or not? Tulad ng para sa paggamit. Sayang ba? Walang pakialam si Yefan. Mayaman at makapangyarihan. Elder Chenluo, hindi tayo paparusahan ni Janj sa kakulangan ng mga handog sa pagkakataong ito, tama ba? Wala kaming magagawa tungkol dito. Talagang dinala kami. Maraming tao sa lungsod ang maaaring magpatutuo. Walang magawa at ayaw, galit. Sinabi ni Bai Chenluo, kung hindi ka gumawa ng sapat na mga handog, tiyak na mapaparusahan ka. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Ito na ang katapusan ng usapin. Ako mismo ang pupunta sa Haisha City para humingi ng hustisya. Ngunit ang mga nasa Haisha City ang namamahala kay Elder Niezin ng Xuanshao Faction. Si Elder Niezin ang mainstay ng Xuanshao Faction, na siyang mainstay ng Xuanshao Faction. Pangalawa sa Yulang School, ang lakas nito ay mas mataas sa Zhangfeng Sword Pavilion. Elder Chenluo, kapag dumaan ka ngayon, malamang na makikilala mo si Elder Niezin, natatakot ako.
Matigas na sabi ni Bai Chenluo, gusto ko lang samantalahin si Elder Niezin, kung hindi, aalisin niya ang mga materyales at gagawin ko ulit. Huli na. Pero ikaw. Isang grupo ng mga tao ang sasabihin na hindi si Bai Chenluo ang kalaban ni Niezin, ngunit hindi nila alam kung paano ito sasabihin. Kung hindi ako pupunta, ang Sisand City ay magiging mas laganap sa hinaharap. Ako ang matanda na namamahala sa iyong maraming pamilya. Kung ako ay ninakawan, hindi ako lalapit, kung gayon hindi ako makakatakas sa responsibilidad. Huwag kang mag-alala, hindi ako papatayin ni Elder Niezin kahit na mainit ang ulo niya. Kahit ano paman, hahanapin ko ang hustisya para sa iyo. Hindi mo maaaring hayaang sisihin ka at magsakripisyo ng walang kabuluhan. Ang mga tao ng ilang pamilya ay lubhang naantig. Elder Chenluo. Dakilang kabaitan at dakilang birtud, isa sa isip ko ito. Hindi nagatubili si Bai Chenluo, at aalis na sana. Bago umalis, nag-alala siya kay Ye Fan. Dito ka na lang, at babalik ako para sunduin ka pagkatapos ko. Malayo ba? Isang teleport lang, babalik ako sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Ye Fan, okay. Habang pinapanood si Bai Chenluo na umalis, si Ye Fan ay tahimik na naglabas ng multo sa labas. Pagkatapos ng kapalit, ang multo ay nagpanggap na nagpapahinga sa mansyon ng City Lord. Kapag ang multo ay pumasok sa kwarto at humiga, walang mangiistorbo dito, at hindi mahalaga kung ito ay mawala. Ang pangunahing katawan ay isang disguised na tao, at sinundan si Bai Chenluo sa Sisand City. Si Ye Fan ay orihinal na nag-iimbestiga sa pagkakataong ito, kaya natural na sabik siyang pumunta sa mas maraming lugar. Kasabay nito, ayaw niyang magkaroon ng anumang aksidente kay Bai Chenluo, kaya sumunod na lang siya doon para tingnan. Matatagpuan ang Sisand City sa isang beach. Dumating si Bai Chenluo sa City Lord's Mansion at agad na tinanggap. Ang pamilya ng 5 Sisand City ay maliwanag na hindi inaasahan. Elder Bai Chenluo, wala ka sa Yuelong City para tumanggap ng pagsamba, bakit ka pumunta sa Haisha City? Ang pinuno ay ang pangalawang klase ng pamilya, ang pinuno ng pamilya Chu, si Chu Guanghan. Ang pamilya Chu ay may dugo ng angkan ng Zulong, at kahit na wala silang apelyido ng Zhu, maganda na ang kanilang katayuan. Hindi mo kailangang maging mapagpanggap at ibigay ang mga handog ng ating Zhangfeng Janj. Elder Bai Chenluo, hindi namin naiintindihan ang sinasabi mo, minisya ni Chu Guanghan. Sa pagkakataong ito ninakawan mo ang aming mga materyales sa Zhangfeng Janj at nilabag mo ang mga patakaran. Hindi mo naisip na sa susunod na tao ay ninakawan din ng mga materyales mo. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito ay magiging isang pakikibaka sa pagitan ng dalawang paksayon, at imposible na ang dalawang paksayon ay tuluyang bumagsak. Kapag dumating ang oras na makahanap ng scapegoat, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng magandang buhay? Malamig na sabi ni Bai Chenluo. Malungkot ang mukha ni Chu Guanghan, at ang 4 na patriarch sa likod ay mukhang awkward. Alam ko na niloloko ka ng iba, sa pagkakataong ito ay hindi ko na ito kayang ituloy. Kailangan mo lang ibigay ang mga ninakaw na materyales, at magiging maayos ka. Kinusot ni Chu Guanghan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, Elder Bai, kahit na hindi ko alam kung bakit hindi mo kami naiintindihan. Ngunit, kahit na maling batch talaga ang nakuha namin. Hindi sa amin ang magpasya. Kami. Dapat maghintay kay Niezin. Nandito ang mga elder, pakiusap kay Elder Nie na magpasya. Nasaan si Elder Niezin? Bata, narito ang matanda. Isang lalaking nakasuot ng maitim na gintong balabal, nakalugay ang mahabang buhok, at mayabang na kilos, ang lumutang. Sa likod ng lalaki, mayroong higit sa 100 kasambahay at katulong, at ang karangyan ay hindi karaniwan. Bai Chenluo, napakatapang mo. How dare you come to our Xuanshao faction strive to extort resources? Kumagad si Niezin. Elder Nie, alam mo at ko ang totoo, gusto mo talagang lumabag sa mga patakaran. Pinigilan ni Bai Chenluo ang kanyang galit. Haha, mga panuntunan. Kung gusto mong mangagaw ng mga materyales mula sa elder na ito. Tribo, kailangan mo munang makapasa sa antas ng elder na ito. Bumalik ka at tanungin mo ang iyong lolo, kailangang maging magalang si Bai Zhongkang kapag nakita niya ako. Ikaw na batang babae, karapat-dapat ka bang aibuli ang pamilya ko? Buong pagmamalaking sinabi ni Niezin kay Chu Guanghan at sa iba pa, sandali lang. Ilagay mo lang ang puso mo sa tiyan mo. Ang mga tao ng Zhangfeng Janj, maglakas loob na quadroin ka, ang elder na ito ay tadteran sila. Sa sandaling ito, ang mga tao ng 5 tribo ay tumira at ngumiti ng nakakainsulto kay Bai Chenluo. Sa isang backer, hindi nila kailangang mag-alala. Elder Nie, ito ang alay natin ngayong season. Pakibilang. Sa harap ni Bai Chenluo, iniabot ni Chu Guanghan ang 5 storage bag kay Niezin. Haha, hindi masama. Magaling. Nanginginig sa galit si Bai Chenluo, Elder Nie, pakigalang ang iyong sarili. Hehe, wala kang sapat na mga alay, ano ang gagawin mo sa amin? Bata, bakit ayaw mo? Sa ganitong paraan, magpapagabi ka sa elder na ito, at padadalhan ka ng elder na ito ng ilang mga supply. Matako na tiningnan ni Niezin ang figure ni Bai Chenluo, at sinabing may masamang ngiti. Walang hiya.
Hindi na nakayanan ni Bai Chenluo, nanlamig ang kanyang magandang mukha, at bigla niyang hinugot ang kanyang espada. Boom! Sinaksak ng puting ilaw si Niezin. Legang! Si Niezin ay sumuntok, at ang kidlat ay bumuo ng isang makapal na higanteng kalasag. Ang magulong cultivation base ni Bai Chenluo ay hindi isang kalaban laban sa Thunder Fan ng Open Heaven Realm. Keng! Ang espada ay napalihis ng napakalaking puwersa, si Bai Chenluo ay manhid, tumalikod upang umiwas, at halos mawalan ng paa. Hindi ako makasarili. Ngayon, alang-alang sa lolo mo, walang pakialam ang elder na ito sa isang junior na katulad mo. Natapos magsalita si Niezin, tumayo siya at inakay ang mga tao palayo. Nawala ang mukha ni Bai Chenluo, namumula ang kanyang mga mata na walang magawa, at nilabanan niya ang mga luha ng hinaing. Naiisip niya kung paano siya tatawanan ni Bai Chenhao at ng iba pa pagkatapos niyang bumalik, at kung paano parurusahan ni Janj ang kanyang sarili. Matapos makapasok sa Chaos Realm, nakuha niya ang posisyon ng elder, at siya ay kukunin. Gusto lang niyang makuha ang respeto sa sarili niyang pagsisikap. Ngunit ang mga taon ng pagsusumikap ay malapit ng maglaho. Kabanata 3187 pagkatapos ng digmaan. Elder Bai, huwag mong ibigay. Ikaw ang matanda sa Zhang Feng Janj, at hindi mo matatalo si Elder Nie. Ilalabas mo ba ang iyong galit sa mga tao ng ating tribo? Biro ni Chu Guanghan. Humagalpak ng tawa ang eksena. Nang may luha sa kanyang mga mata, lumipad si Bai Chenluo palayo sa Sisan City. Sa kabilang panig, dinala ni Niezin ang isang grupo ng mga disipulo sa isang pulang gusali. Elder Nie, nandito ka na. Haha. Kung may mga bagong dating, dalhin mo sa elder na ito para makita mo. Niyakap ni Elder Nie ang matandang ina na kilalang kilala niya. Alam kong darating si Elder Nie, espesyal na itinago ko ito para sa iyo. Habang nagsasalita siya, may bumaba mula sa hagdanan sa harapan. Naisip ni Niezin na hahayaan ng lalaki ang daan, ngunit sino ang nakakaalam na hindi siya makakaiwas, at magkakabanggaan. Saan nanggaling, bagay na walang mata? Hindi nagsalita ang kakaibang lalaki, at bigla na lang nabasag ang kanyang kamao sa mukha ni Niezin. Sa gulat, iniunat ni Niezin ang kanyang kamay para harangan. Bang! Nabali ang palso ni Niezin at bumagsak ang kanyang ilong. Nagkaroon ng panik na hiyawan sa pulang gusali. Kuya Nie. Mabilis na pinagaling ni Niezin ang kanyang ilong at pinunasan ang nosebleed. Nang makitang nakaalis na ang lalaki sa pulang gusali, agad niya itong hinabol. Munting magnanakaw. Tumigil ka. Ang buong katawan ni Niezin ay hinihimok ng kidlat na naging electric light. Ang isang grupo ng mga disipulo ay hindi makasabay sa bilis na iyon at natulala lamang na nakatayo sa gusali. Lungsod ng Yuelong. Bumalik si Bai Chenluo sa City Lord's Mansion na may kahihiyan sa mukha. Elder Chenluo, hindi ba talaga ito gumagana? Paumanhin, lahat ng patriarch, hindi ako sapat na malakas, hindi ako ang kalaban ni Niezin. Sinabi ni Long Lai, hindi ko masisisi ang nakatatandang Chenluo, ang malaking bahay sa Kangfeng Sword Pavilion ang sadyang humarap sa iyo. Oo, paano ka magiging kalaban ng mga taong ito gamit ang sarili mong lakas? Namumula ang mga mata ni Bai Chenluo. Ay nagsabi, salamat sa iyong pag-unawa, sisikapin ko ang aking makakaya upang gawin ang responsibilidad na ito, ngunit ay dadala kita ng labis. Sa sandaling ito, ang bulalas ng utusan ay nanggaling sa labas. Pinadala ni Xuan Xiao si Elder Niezin dito. Ang iba't ibang tribo sa Yuelong City ang kinakabahang tumingin sa tarangkahan habang sila ay nakaharap sa malalaking kaaway. Nang makita ang mayabang na tingin ni Niezin, nagyabang siya at pumasok ng walang kasama sa likuran niya. Niezin, hindi sapat na kunin mo ang mga alay. Ano ang sinusubukan mong gawin dito? Naramdaman ni Bai Chenluo na malapit na siyang umatras, puno ng kalungkutan at galit. Biglang bumantong hininga si Niezin. Elder Bai, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, pakiramdam ko ay hindi ko dapat ay bully ang isang junior. Sa pagkakataong ito, ang malaking bahay ng iyong Zhang Feng Janj ang lihim na nakipagsabuatan sa aking pangkat ng Xuan Xiao, kaya sinadya kong pahirapan ang mga bagay. Gayunpaman, bakit ako, Niezin, ay gagamitin ng magnanakaw ni Bai Chenhao? Niya-disdain tulad ng isang trick. Ang katapangan ni Elder Bai ay hinahangaan. Hindi. Direktang ibinigay ang bag sa ilang may-ari ng pamilya. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumalikod si Niezin at lumipad palayo. Ang lugar ay nakakatakot na tahimik. Sa loob ng mahabang panahon, lahat ay tumingin sa ilang mga bag ng imbakan at naramdaman na sila ay nananaginip. Elder Chenluo, nagtagumpay ka. Inilipat mo si Niezin, at siya ang nagkusa na ibalik ang mga gamit. Hindi lang yung mga parts na ninakaw sa amin, marami pa. Ang mga tao mula sa ilang marangal na pamilya ay tuwang-tuwa. Namula ang mga mata ni Bai Chenluo, talagang hindi niya inaasahan ang lahat ng ito. Akala ko sa pagkakataong ito ay mapaparusahan ako at masisira ang kinabukasan ko, pero hindi ko inaasahan na mabubuhay pa ako. Wala akong panahong magpasalamat kay Elder Nie ngayon lang. Hindi siya mapaparusahan ng pangkat ng Xuan Xiao para sa paggawa nito, tama ba?
Huwag kang mag-alala, si Elder Nie ang mainstay ng pangkat ng Xuanshao, kaya walang mangyayari. Sana nga. Pagkatapos hatiin ang mga materyales na ito, hindi lamang nakuha ni Bai Chenluo ang bahagi ng dapat na mayroon siya, ngunit nakakuha din siya ng 30% na higit pa. Ito ang dapat mong kunin, Elder Chenluo. Kung wala ka, ang aming pamilya ay magkakaroon ng problema. Napakagalang ng ilang tribo. Hindi nagdahilan si Bai Chenluo. Well, dapat din akong pumunta, nasaan si Ye Guhan? Siya. Ang young master Ye na iyon, na natutulog sa guest room, ay hindi pa lumalabas hanggang ngayon. Si Elder Chenluo ay nagtatrabaho ng husto, ngunit siya ay mabuti at natutulog ng maayos. Talagang solid. Hindi ito masyadong inisip ni Bai Chenluo, at sinabing, ito ay orihinal na responsibilidad ko, at wala itong kinalaman sa kanya. Aalis na tayo. Nagunat si Ye Fan sa sandaling ito at lumabas. Ang mga tao sa tribo ay tumingin sa kanya na may pagkasuklam at paghamak. Nakahinga ng maluwag si Bai Chenluo, sa pag-aakalang may darating na mga asasin, ngunit tila labis niya itong iniisip. Sa pagbabalik, si Bai Chenluo ay may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, nakatingin sa ilang storage bag, mukhang masaya. Bakit, marami na akong napala? Casual na tanong ni Ye Fan. Sa pagkakataong ito, mas marami ang mga handog kaysa dati, ngunit ang pinaka-nakakatuwa sa akin ay ang pakiramdam ko na ang aking dedikasyon ay pinagtibay ng iba, sabi ni Bai Chenluo. Oh, Ye Guhan, marami pa ring mabubuting tao sa mundong ito, nakangiting sabi ni Bai Chenluo. Nagpout si Ye Fan at sinabing ang tunay na, mabuting tao, ang mga bangkay ay pinakain na para mangisda sa tubig dagat sa labas ng Sisan City. Gayunpaman, si Ye Xin ay karapat-dapat na maging pangunahing figure ng pangkat ng Xuanshao, at mayroon din siyang maraming espiritual na materyales sa kanyang pag-aari. Magagamit ko pa ito saglit. Ang Human Alliance. Pagkatapos ng isang sakuna, unti-unting tumira ang alikabok. Ang digmaang ito, ang tagal, ay talagang hindi masyadong mahaba. Gayunpaman, ang antas ng kaunos-lunos, ang saklaw na kasangkot, at ang estratehikong sukat na kasangkot ay naging dahilan ng lahat ng iba pang mga puwersa na nagbibigay ng malaking kahalagahan. Pansamantalang nanirahan ng mga babae sa Mechanical Temple. Si Su Qingzhou at Feng Qinglan ay nakatayo sa Chenkun Promise Formation, pinapanood ang dalawang figure, isang pula at isang itim, na galit na nag-aaway sa isa't isa. Sali, sa mga araw na ito, ang bilis ng pag-unlad ay kitang-kita. Sabi ni Su Qingzhou. Mukhang nahanap ko na ang tamang paraan para mag-cultivate. Si Zinner ay may walang katapusang batas, at siya nga ang pinakamahusay na kasosyo sa pagsasanay para sa Abyss Witch, na maaaring gumawa kay Sally Ye na patuloy na itulak ang limitasyon, sabi ni Feng Qinglan. Nag-e-enjoy din si ate. Laging may umaaway sa kanya. Pumasok si Du Yuner kasama si Shi Lanyo sa oras na ito. Yuner, Xiaoyu, lumabas na ba ang statistics? Paano si Dindi? Ang mga estudyante ng Kyushu College ay dumanas ng 50% na nasawi, at ang populasyon ng tao ay bumaba ng 30%. Parehong malungkot sina Su Qingzhou at Feng Qinglan. Talagang napakalaki ng pagkawala sa pagkakataong ito. Bagamat marami na ring mga demonyo ang namatay, ang mga tao ay mas mahina kung tutuusin. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaang ito, nararamdaman ko na ang espiritu ng lahat ay iba, sabi ni Du Yuner. Oo, sinabi ni Dean Emperor na marami sa mga estudyanteng ito ang nagbago. Bagamat mas kaunti tayo, sa susunod na magkakaroon ng digmaan, dapat mas malakas ang combat power. Hindi kaya. Sa pagkakataong ito, napatay ng Satan Expedition ang dalawang Big Three, na pinsala ng Fourth Kingdom si Dries, at maging si Belfinger ay personal na pumasok. Ang ganitong uri ng combat power ay pinilit na bumalik. Sino pa ang aatake ng walang mahabang mata? Napabuntong hininga si Su Qingzhou, maliban kung. Ito ang sinabi ni Feng Xiaotian, ang mga taong iyon ay maaaring nagmula sa malayong universo. Nga pala, nagsasalita tungkol dito, dahil sinabi ng ninuno ni Sally Ye na hindi patay si Brother Ye Fan. Pagkatapos siya at ang Sword God Ring ay malamang na nasa malayong universo. Mayroon tayong paraan para makapunta doon ngayon, o makipag-ugnayan sa kanya. Tanong ni Du Yuner. Baka may paraan. Dumating sina Ayer at Ling Yue sa oras na ito. Kabanata 3188 sinong nagsabing natalo ako. Ayer, lumabas na ba ang investigasyon? Tinulungan ako ni Weiwei na makita ang mga lokasyon ng iba pang tradisyonal na templo. Tumango si Ling Yue. Sa kasalukuyan, may mataas na posibilidad na ito ay isang malaking pormasayo na ipinasamula noong sinaunang panahon. Ngunit ang problema ngayon ay ang Temple of Creation at Doomsday lamang ang maaaring i-activate. Ang tatlong templo ng liwanag, kadiliman at mga elemento ay kailangang magkaroon ng partisipasyon ng mga Diyos bago sila magamit. Hindi namin magawa ang pangunahing pangangailangan na ito, at hindi namin mapag-aralan kung paano buksan ang malaking pormasayon. Sumimangot si Su Qingzhou at nagsabi, sa madaling salita, kailangan nating makahanap ng isang Dharma God na makikilala ng tatlong templo. Iyon lang, ngunit ang Dark Dharma God ay buhay pa, at kung hindi siya mamamatay, ang templo ay hindi natin magagamit. Sabi ni El. Hindi yun madali.
Mayabang na dumating si Xiao Ziner, nakahiga na si Saliye sa lupa, halatang pagod na pagod. Hanapin ang Diyos ng madilim na batas at susunugan ko siya hanggang mamatay. Nabalitaan ko na napakalaban niya sa mga pambubugbog, ngunit hindi ko alam kung siya ay lumalaban sa apoy. Hindi mapigilan ng mga babae ang mapangiti ng mapait. Sa anumang kaso, kailangan nating gawin ang dalawang bagay, ang isa ay upang mahanap ang madilim na Diyos ng batas, at ang kahalili ng iba pang mga Diyos ng batas. Pangalawa, ito ay upang makahanap ng isang paraan upang makipag-ugnay sa kanyang asawa sa pamamagitan ng siyentipikong paraan. Siyempre, hindi ka maaaring mahuli sa iyong pang-araw-araw na pagsasanay. Sinabi ni Su Qingzhou, hayaan kong ibalik ni Xiao Jin si Tuan-Tuan sa kanyang lola saglit. Gusto kong pagbutihin ang aking paglilinang sa lalong madaling panahon at tingnan kung may magagawa ako. Kamusta si Yunyao? Mayroon ka bang nakabawi? Nag-aalalang tanong ni El. Medyo down pa siya, pero malakas siya at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral, bigyan mo siya ng oras. Medyo nakakadepress ang atmosphere. Mga kapatid, gayon paman, alam na namin ngayon na ang aming asawa ay hindi patay, at kami ay ligtas din. Walang magiging malaking problema sa tatlong ganap. Let's be happy everyone, baka after a while, babalik ang asawa ko. Hindi ba't lagi niyang ginagawa ito dati? Humajijek si Shilanyo. Tama si Xiaoyu, lahat, maging abala, walang silbi ang mag-isip ng sobra, sabi ni Su Qingzhou. Tumango ang mga babae at umalis. Zhangfeng Sword Pavilion. Sa sandaling bumalik si Bai Chenluo sa kanyang tirahan, hindi siya nagpahinga sandali nang may dumating mula sa pangunahing tuktok upang hilingin sa kanya na makita ang Pavilion Master. Girl, bakit ka ba nagmamadali sa oras na ito? Hindi pa dumarating ang deadline ng pag-aalay ng mga sakripisyo, pagtataka ni Xiaoju. Alam ni Bai Chenluo kung ano ang nangyayari, at mahinang sinabi, huwag kang masyadong magsalita, babalik ako kapag umalis ako. Magiging maayos ang babae. Nag-aalala si Xiaoju. Naglabas si Yefan ng isang tumpok ng candy at merienda, kumain ka na. Wow! Ang daming masasarap na pagkain. Inihagis ni Xiaoju ang sarili sa isang tumpok ng merienda, at masayang kinain ito. Humikab si Yefan, nagkunwaring matutulog, nag-iwan ng multo at iniwan si Chenloya. Pumunta siya sa langit sa itaas ng pangunahing bulwagan ng tuktok at pinanood si Bai Chen na bumagsak. Bagamat sa tingin ko ay walang magiging problema, medyo nag-aalala pa rin ako. Shenluo, narinig ko na sa pagkakataong ito, nahihirapan ka sa pagtanggap ng mga alay. Ang mga tribo ba sa Haisha City na sumibak sa mga tribo sa Yuelong City? Malungkot ang hitsura ni Bai Zhongkang. Oo, Pavilion Master, tumango si Bai Chenluo. Lolo, tanungin mo siya kung nagpunta pa rin siya sa Haisha City para pukawin si Niezin. Ang pamilya ni Bai Chenhao ay naruroon din sa sandaling ito. Shenluo, hinanap mo ba si Niezin? Oo, pumunta ako sa Haisha City, pag-amin ni Bai Chenluo. Isang shot. Oo, paano ang kinalabasan? Hindi ko siya matalo. Pangit ang mukha ni Bai Zhongkang, nalilito ka. Nasa magulong kaharian ka, pumunta ka sa Niezin para buksan ang kaharian ng langit. Ano bang iniisip mo? Lolo, halatang pinapalala ni Bai Chenluo ang mga bagay-bagay. Sa orihinal, hindi epektibo ang pangangasiwa, kaya okay lang na alisin at i-enshrined. Kailangan ko pang pumunta kay Niezin para sa gulo, ngunit hindi niya siya matatalo. Ito ay pagkawala ng mukha, at ginagawa rin ito ang relasyon sa pagitan ng pangkat ng Xuanxiao at ng ating Zhangfeng. Mas malala si Janj. Sinabi ni Bai Chenhao na may hitsura ng sama ng loob, paano ko matitiis ang ganoong kakayahan? Deserve mo ba ang responsibilidad ng isang elder? Bai Chenhao, nalikha ang aking nakatatanda na upuan pagkatapos makarating sa Chaos Realm. Iba ito sa iyo. Hindi nasisiyahang sabi ni Bai Chenluo. Haha, kahit ako ang banal na espiritu, hindi nangyari ang mga nakakahiyang pangyayari sa mga tribong nasasakupan ko. Hindi ko pinahiya. Zhangfeng Sword Pavilion. Pagmamalaki ni Bai Chenhao. Shenluo, manahimik ka. Kung may ginawa kang mali, paano ka magkakaroon ng mukha para akusahan si Chenhao? Sinabi ng tiyuhin na si Bai Jingting, Ama, ako. Isipin na kailangan ni Chenluo ang responsibilidad at kanselahin ang posisyon ng elder. Sa pangkat ng Xuanxiao, hayaan natin. Nawala ang mukha ni Zhangfeng Janj, dapat tayong maparusahan. Kumunat ang noo ni Bai Zhongkang at napaisip. Pavilion Master, ang dahilan kung bakit ang naka-enshrined ay inalis sa simula ay dahil ang mga tribo sa Jinyu City na pinangangasiwaan ni Bai Chenhao ay sadyang tumanggi na tumulong, sabi ni Bai Chenluo. How unreasonable. Gusto mo pang umiwas sa responsibilidad. Kung ang tribong pananagutan mo ay nakasalalay sa amin upang tumulong, kung gayon maaari mo ring ibigay sa akin ang Yuelong City. Sabi ni Bai Chenhao. Tumango si Bai Zhongkang, tama si Howard, hindi ito ang dahilan ng iyong maling gawain. Pavilion Master, maaari bang kung ang alay ay alisin, ako ay magdurusa sa katahimikan? Hindi ka man lang lumaban. Tanong ni Bai Chenluo. Tamang lumaban, pero kung matalo ka, kasalanan mo. Napabuntong hininga si Bai Zhongkang. Sa madaling salita, ikaw ay isang hanggal na babae na may malalaking suso at walang utak. Ngumiti ng masama si Bai Chenhao.
Sinong nagsabing nawala ako? Tanong pabalik ni Bai Chenluo. Anong sabi mo? Nagulat si Bai Chenhao. Naglabas si Bai Chenluo ng 5 storage bag. Nabawi ko na ang lahat ng mga materyales sa pag-aalok. Ito ay 30% na higit pa kaysa sa mga hiniling na materyales. Mangyaring tingnan ang Pavilion Master. Nagkaroon. Isang kaguluhan sa madla. Lahat ng tao sa malaking silid at isang grupo ng matatanda sa pinto ay hindi makapaniwala. Kinuha ni Bai Zhongkang ang 5 bag, at pagkatapos suriin ang mga ito, ayos lang sila. Anong nangyayari dito? Agad na hinabol ni Bai Chenluo si Ye Jin, humingi ng paumanhin ng personal, nagpahayag ng kanyang paggalang, at sinabi ang usapin ng pagbabalik ng mga supply. Pinilit ni Bai Zhongkang ang kanyang dila, ikaw, hiniling mo sa matandang iyon na si Ye Jin na lumapit para aminin ang kanyang pagkakamali. Imposible. Lolo, bakit dapat yuyuko si Ye Jin sa kanya? Nagyayabang lang siya. Ang mga handog na ito ay dapat na si Bai Chenhao ay lumabas para bilhin ito. Siya ay sadyang nanloko. Si Bai Chenhao ay umungal ng malakas. Bai Chenhao, sa tingin mo ba ako ay tanga, o ikaw ay tanga? Kung gusto kong ipasa ang negosyo, kahit na bumili ako ng sapat na mga gamit, sapat na, bakit pa ako magbabayad ng 30% pa? Bukod dito, may mga saksi sa lahat ng bagay. Nang makita ko si Elder Ye Jin na darating, sino ang maaari kong diin? Tanong ni Bai Chenluo, iniwan si Bai Chenhao na walang imek. Kahit na ang sinabi ni Chenluo ay medyo kakaiba, ngunit ito ay talagang makatwiran, at ito ay malamang na hindi mali. Tumango si Bai Zhongkang. Pavilion Master, sinabi rin ni Ye Jin na sa pagkakataong ito, si Bai Chenhao ang nakipagsabuatan sa pangkat ng Xuanxiao at sadyang hinayaan siyang mangbuli sa akin. Malamang na si Bai Chenhao ay makikipagsabuatan sa kanyang paksayon ng palihim at makapinsala sa mga interes ng ating Sword Pavilion. Mangyaring hilingin din sa may-ari ng pavilion na mag-imbestiga. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling nagsitayuan ang mga balahibo ng lahat. Nagsinungaling ka. Tumalsik ang dugo. Puno ng gulat ang mukha ni Bai Chenhao. Pavilion Master, ang sinabi ko ay narinig ng lahat ng naruroon sa oras na iyon, at hindi ito gawa-gawa, mukhang walang pakialam si Bai Chenluo. Malungkot ang mukha ni Bai Zhongkang, at tumingin siya kay Bai Chenhao na may komplikadong mga mata. Kabanata 3189 na maghasik ng alitan. Lolo, huwag kang makinig sa kanya. Ayoko talaga. Nanginginig si Bai Chenhao. Ama, ang batang ito na si Chenhao ay palaging itinuturing ang mga interes ng Sword Pavilion bilang mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Paano kikilos ang gayong taksil? Nagsalita si Bai Jingting para sa kanyang anak. Tito, sinasabi ko lang ang narinig at nakita ko, at pinatunayan ito ni Yue Longcheng. Pavilion Master, maaari kang magpadala ng mga elder sa pagpapatupad ng batas upang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Sabi ni Bai Chenluo. Shut up! Ano na ang status mo? Isa kang concubine, at maaari mong turuan ang lolo mo na gumawa ng mga bagay. Napag-alitan si Bai Chenhao. Iniisip ng isang tao na siya ay isang matanda, kaya siya ay nakahihigit sa iba at nagsimulang magturo ng mga daliri. Kahit may 30% pang mga handog, hindi naman big deal, what's the air? Isang grupo ng mga kamag-anak na tumulong sa malaking bahay ang nagsimulang tuyain ng kakaiba si Yin at Yang. Kinusot-kusot ni Bai Zhongkang ang kanyang mga mata at sinabing, sa palagay ko rin ay dapat na medyo hindi pagkakaunawaan ang bagay na ito. Matalino si Lolo. Kilala mo ang apo mo. Si Bai Chenhao ay nagtagumpay at sumulyap kay Bai Chenluo ng mapanghamon. Ano man ang mangyari sa mundo, laging tutulungan ng matanda ang kanyang panganay na anak at apo. Ang isang three-merited progeny ay hindi isang henyo na nakakagulat sa mundo. Kahit kaunting tagumpay ay hindi sapat para supulan ni Bai Zhongkang ang panganay na apo. Sa pamamagitan lamang ng pagsuporta sa panganay na apo ng pinakamatandang bahay ay maaaring maging mas matatag ang pamilya Bai at Zhangfeng Sword Pavilion. Hayaan ang isang babaeng ipinanganak sa isang mortal na babae ang maging pinuno ng Zhangfeng Sword Pavilion. Imposible. Pangatlo, paano mo tinuruan ang iyong anak na babae? May sense of proportion ba? Kaya sinisiraan si Chenhao. Ngumiti si Bai Jingting ng mapanlit, pinandilatan si Bai Jingming na hindi nang ahas magsalita sa tabi niya. Chenluo, dapat kang bumawi sa Chenhao, sabi ni Bai Jingming habang pawis na pawis. Pare, ang sinabi ko ay totoo, at hindi ko ito ginawang malisyoso. Bakit ako hihingi ng tawad? Si Bai Chenluo ay ayaw at naagrabyado. How dare you speak hard? Alam mo ba na dahil sa iyong mga sinabi, maaari itong magdulot ng lahat ng uri ng hinala sa pinto. Ang iniisip ko lang ay may kaunting relasyon sa dugo. Ang mga matatanda ay walang pakialam sa mga kontrabida. Kung sila ay iba, dapat silang harapin. Inakusahan ka ng provoke a fellow student. Lalong lumakas ang boses ni Bai Chenhao. Gusto ko talagang pasalamatan si Chenhao, itinaas mo ang iyong kamay ng mataas, huwag maging kasing kaalaman ni Chenluo, sabay tawa ni Bai Jingming. Ikatlong tito, sapat na ang mukha ko sa iyo sa pagkakataong ito, ang iyong anak na babae, hindi mo alam kung ano ang gagawin. Ngumisi si Bai Chenhao.
Bumantong hininga si Bai Zhongkang, Shen Luo, naisip mo na ba na maaaring sinasadya ni Yezin na hikayatin kayo ni Chen Hao na magdulot ng panloob na salungatan sa pagitan ng ating pamilya Zhang Fengbai? Ang pangkat ng Xuanxiao ay palaging malapit sa pangkat ng Yuleng. Itinago ko ang puso ng Sword Pavilion sa loob ng 10,000 taon. Bata ka pa, at maraming beses, mababaw na bagay lang ang nakikita mo at nabulag ka ng ilang pagkukunwari. Napaluha si Bai Chenluo at sinabing, Pavilion Master, kung gustong manggulo ni Yezin, bakit hindi siya gumawa ng malaking anunsyo at nagmamadaling umalis? Hindi ba siya dapat magbigay sa akin ng ilang ebidensya para patunayan ito? Matapang. Tinatanong mo ang Pavilion. Ang paghatol ng Panginoon. Humalukip-kap si Bai Chenhao at sinabing, Lolo, ang Bai Chenluo na ito ay masyadong mapangahas. Kahit naturuan mo siya, kailangan mong sumalungat. Talagang hindi kanya sineseryoso. Pangit ang mukha ni Bai Zhongkang. Shenluo, huminahon ka at pag-isipan mo ang iyong sarili. Pagmumultahin kita ng kalahating buwang sweldo bilang isang elder. Ang bagay na ito, tumigil ka na dito. Ayokong may magpakalat ng mga kalokohang ito. Sumigaw ng, matalino ang Pavilion Master. Nang inag si Bai Chenluo, at bumagsak ang isang linya ng malinaw na luha. Nagpapalamig. Nagkahiwa-hiwalay ang pagpupulong. Shenluo, masyado kang impulsive. Huwag ka nang lumaban muli kay Bai Chenhao sa hinaharap. Bakit mo siya inaaway? Ang buong Zhangfeng Sword Pavilion ay pag-aari niya sa hinaharap, at kailangan siyang pasayahin ng aming pamilya. Dinala ni Bai Jingming ang kanyang anak sa isang sulok, at libu-libong beses siyang tinanong. Pare, tama ako. Kailangan mo bang lunukan ang iyong galit kahit na binubuli tayo ni Bai Chenhao? Gusto mo bang magalit sa akin? Itinuro ni Bai Jingming ang isang leksyon, mahalaga ba ang tama at mali? Ang mahalaga ay hindi ka karapat-dapat na makipaglaban sa kanya. Dahil lang mortal ang nanay ko. O dahil wala kang kakayahan. Nakangisi na tanong ni Bai Chenluo. Bitik. Diretsyong sinampal ni Bai Jingming ang kanyang anak sa mukha. Presumptuous. Ako ang tatay mo. How dare you talk to me like that? Kinagat ni Bai Chenluo ang kanyang mga pilak na ngipin, ang kanyang mga mata ay duguan. Makinig. Huwag mong isipin na mas magaling si Shuwei kaysa kay Chen Hao ngayon, may pagkakataon ka talagang madaig siya. Ngayong mayroon kang Chenloya na tirahan at isang upuan ng nakatatanda, dapat kang makontento. Kung hindi, ikaw ang bahala. Ang iyong pagkakakilanlan, at ang katayuan ng ating pamilya sa angkan, sa tingin mo ba ay maaalagaan mo ito? Huwag mong isipin na makipagkumpetensya kay Bai Chenhao, magtatago ka kapag nakita mo siya mamaya. Pagkakontrahin mo ng ganito sa susunod, madadami ka sa huli. Ano ba ate mo, hindi kita male iligtas? Malungkot na ngumiti si Bai Chenluo, ito ba ang iyong katotohanan? Natatakot ka bang magalit sina Auntie at Shenkyong, at saktan ko sila? Pare, di ba sabi mo, gusto mo ba talaga ang nanay ko? May lugar ka ba talaga para sa kanya sa puso mo? Namula si Bai Jingming at napag-alitan, manahimik ka. Ginawa kitang low profile para sa ikabubuti mo. Hindi mo alam kung ano ang mali. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Bai Jingming at umalis. Na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha, si Bai Chenluo ay tahimik na lumapit sa isang batis sa Sword Pavilion. Umupo siya sa isang bato at pinagmasdan ang pagdaan ng batis, nawawala sa espiritu. Sa kagubatan ilang dosenang metro ang layo. Sumandal si Ye Fan sa isang malaking puno at tumingin sa likod na nasa harapan niya. Akala ko may gagawing katangahan si Bai Chenluo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hanggang sa kinagabihan, pinunasan ng babae ang gilid ng kanyang mga mata at bumangon at bumalik. Napabuntong hininga si Ye Fan, parang sanay na siya sa ganitong bagay, pumunta lang siya dito para mag-isa. Hindi rin alam ni Ye Fan kung paano siya liliwanagan. Tanging si Bai Chenluo lamang ang maaaring gumawa ng mga desisyon tungkol sa pakikasama sa kanyang mga kamag-anak, kaya't maaari lamang siyang manood. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Zhang Fengjianj. Ilang malalaking gusali tulad ng pangunahing tuktok ay nagsimulang palamutihan ng mga pulang parol. Girl, this time napaka-engrandi ng happy event ni Janj. Ikakasal na daw kayo. Nakita ni Xiaoju ang pula sa tuktok ng bawat burol mula sa malayo, at medyo nasasabik. Hindi yan para sa amin. Si Bai Chenluo ay nakaupo sa isang stone table, may hawak na scroll sa kanyang kamay, binabasa ang cultivation experience ng mga nauna sa kanya. Hindi. Nagulat si Little Orange. Xingyang River, ang munting prinsesa ng Wallen Palace, si Huang Linger ay ikakasal. Ano? Dapat may first come, di ba? Gusto ba ni Bai Chenhao na magpakasal muna? Nagalit si Xiaoju. Ang kahulugan ng pavilion ay kapag natapos na ang kasal ni Bai Chenhao, ang mga dekorasyong ito ay maaaring itago, at hindi na natin kailangang ayusin ito ng 2 beses. Hindi ibig sabihin na kasal ka na kay Bai Chenhao, babae. Gamitin mo ang iba. Namula si Xiaoju sa galit. Masyadong bullying. May kasalan ba? Hindi mo kasal, bakit ka excited? Inangat ni Bai Chenluo ang kanyang ulo at bahagyang ngumiti, huwag kang mag-alala, kung ikakasal ka sa hinaharap, tiyak na bibili ako ng bago para sa iyo. Girl, bakit ang lakas pa rin ng loob mong makipagbiruan kay Xiaoju?
Naawa si Xiaoju sa kanyang amo at malapit nang umiyak. Sa sandaling ito, isang baguhan ng pangunahing rurok ang dumating upang magulat. Elder Bai Chenluo, iniimbitahan ng Pavilion Master Siang Master Ye Guhan na pumunta at magtanong tungkol sa mahalagang bagay ng Han Siang Pavilion. Kabanata 3190 magpadala ng halik. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo, ano ang nangyari sa Han Siang Pavilion? Hindi alam ng kontrabida, mangyaring hilingin kay Master Ye Guhan na pumunta sa lalong madaling panahon. Little Orange, pumunta at tawagan siya. Ang tamad na ito ay marunong matulog at matulog araw-araw. Wala siyang pakialam sa kasal niya. Maliit. Reklamo ni Orange at tumakbo papasok para sumigaw. Matagal na itong narinig ni Ye Fan. Bagamat siya ay naglilinang sa mataas na lugar, ang malalaki at maliliit na bagay ng Chenloya ay hindi nakaligtas sa kanyang pangunawa. Bagamat ang gulo sa pakiramdam, doon lang muna ako makakapunta. Pagdating ko sa main deck, nandoon na lahat ng ugat at grupo ng matatanda. Lolo, itong tanga, kahit tanungin mo siya, malalaman ba talaga niya? Mukhang sarkastiko si Bai Chenhao. Nag-alinlangan si Bai Zhongkang, ngunit kumaway pa rin. Guhan, halika rito. Nagtaka si Ye Fan, ano ang problema? Gusto lang niyang umalis sa lalong madaling panahon. May rules ba? Ganito ang pakikipag-usap sa pavilion. Galit na nagmura ang isang matanda. Haha, siya ay isang tanga, anong etiquette ang inaasahan mong malaman niya? Nagtawanan ang lahat. Pangit ang mukha ni Bai Chenluo, ngunit pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, hindi siya nang ahas na magsalita ng basta-basta. Guhan, tanungin kita, nakipag-ugnayan ka ba sa iyong mga magulang kamakailan? Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, hindi pa niya nakita ang direktor at ang kanyang asawa ng Han Siang Pavilion, paano niya sila makontak? Hindi, umiling si Ye Fan. Talaga, hindi naman. Guhan, maaari ka bang magdala ng communication amulet? Tanong ulit ni Bai Zhongkang. Napakurap si Ye Fan, mayroon talagang ilang jade talisman sa puting dragon ring. Ngunit hindi niya ito ginalaw, dahil wala itong kinalaman sa paglilinang. Inilabas ni Ye Fan ang mga anteng-anteng ng jade na ito, at sinabing, alin ang talisman ng komunikasyon. Hindi nga alam ng lokong ito kung alin ang anteng-anteng sa komunikasyon. Lolo, walang kabuluhan ang pagtatanong mo. Hindi madali para sa creator at sa kanyang asawa. Ang pagpapalaki ng isang hanggal na anak. Pinili ni Bai Chenluo ang isa sa mga anteng-anteng ng jade at sinabi, Guhan, ito na, napansin mo ba na nagbago ito kamakailan? Hindi ko nakita, hindi talaga nakita ni Ye Fan. Tumutok sa. Gawin natin, Guhan, maaari mong gamitin ang mahiwagang anteng-anteng para makipag-ugnayan sa iyong mga magulang. Tutal, matagal na, kaya oras na para magulat ng kaligtasan, sabi ni Bai Zhongkang. Napakamot ng ulo si Ye Fan, kung ito ay konektado, hindi ba siya madaling ibunyag? Bagamat wala siyang pakialam, ngunit ngayon ang Zhangfeng Sword Pavilion na ito ay medyo angkop para sa kanya na magsanay ng palihim, at ayaw pa rin niyang umalis. Hindi ko ito gagamitin. Ano? Hindi ka itinuro ng mga magulang mo sa sikreto nitong mahiwagang anteng-anteng. Umiling si Ye Fan, nakalimutan. Doon. Biglang tumawa sa eksena. Pavilion Master, tanga talaga ang batang ito. Sa tingin ko ay hindi siya co-contaken ng creator at ng kanyang asawa kahit na may gagawin sila, dahil wala itong silbi. Oo, ang pagtatanong sa kanya ay parang pagtatanong ng walang kabuluhan. Nagmamadaling sinabi ni Bai Chenluo na may pag-aalala, Pavilion Master, ano ang nangyari sa Han Siang Pavilion? Bumantong hininga si Bai Zhongkang, may mga bali-balita kamakailan na ang Gongshu Tribe, na suportado ng Yulang Sect ay hamanin ang mababang sekta. Ang Han Siang Pavilion na may pinakamahina sa kabuuang lakas ay napili. Sa nakalipas na 2,000 taon, ang tribo ng Gongshu ay tumaas sa Gongshu Shuangbei. Ang dalawang magkapatid ay lubhang makapangyarihan, at sinasabing nakarating na sila sa kaharian ng Kaitian. At sila rin ay mapanghimagsik, siya ay tumatangging sumapi sa sekta, at nais na maging isa sa 3,000 sekta. Kung talagang matalo ang Han Siang Pavilion. Kung gayon, ang Wansha River Basin, ang pattern ay magiging ibang-iba. Nang marinig ito ni Bai Chenluo, nag-aalala siyang tumingin kay Ye Fan. Kung magiging tribo ang Han Siang Pavilion, hindi lang masisira ang status nito, kundi magkakaroon din ng madugong sakuna. Kung tutusin, para umangat ang bagong sekta, kailangang patayin ang isang grupo ng mga talunan para maging matatag ang kanilang posisyon. Ang ganitong bagay ay tisitli na inaprubahan ng upstream na 8 gate. Bagamat binibigyang pansin ng Hongming Universe ang etiquette at rules, mayroon din itong malupit na competitive side. Pavilion Master, ang Han Siang Pavilion ay isa ring sekta na may mahabang kasaysayan, pagkatapos ng lahat, hindi ito dapat talunin. Pag-promote ng tribo, ang pangkalahatang rate ng tagumpay ay napakababa. Sabi ni Bai Chenluo. Totoo, ngunit kailangan kong bantayan ito. Chenluo, ang kasal mo kay Guhan, mangyaring itigil ito sa ngayon. Tingnan natin kung ano ang gagawin kapag tumpak ang balita, sabi ni Bai Zhongkang. Pavilion Master, kung totoo ang Han Siang Pavilion. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo. Bai Chenluo, bakit ka nag-aalala? Nagmamadali ka bang magpakasal sa isang tanga? Tumawa si Bai Chenhao.
Hindi mo pa oras ang bahala sa bagay na ito, malamig na ngumuso si Bai Jingting. Ikanaway ni Bai Zhongkang ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maaari na siyang umatras. Hintayin mong makaalis ang dalawa. Lolo, sa tingin ko ang Hansiang Pavilion ay mas mapalad at hindi gaanong maswerte. Sa suporta ng Yulang faction, ang tribo ng Gangshu ay may magandang pagkakataon na manalo. Kapag mabaigo ang Hansiang Pavilion, maaaring hilahin tayo nito pababa. Mas mabuting samantalahin ngayon upang ayusin ang relasyon sa pangkat ng Yulang, tulad ng paksayo ng Xuanxiao, sa ibabaw, igalang ang pangkat ng Yulang bilang unang pangkat ng Wanxia. Iminungkahi ni Bai Chenhao. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Nag-aalangan si Bai Zhongkang. Sa kabilang banda, si Chen Loya. Pagkabalik, nag-inat si Ye Fan at nagkunwaring nagpapahinga muli. Ye Guhan. Pinigilan siya ni Bai Chenluo. Anong mali? Lumingon si Ye Fan at nagtanong. Hindi ka naman nag-aalala, kasama ka ba sa pamilya mo? Napakurap si Ye Fan, nag-aalala. Walang silbi. Ni hindi niya kilala ang mga tao sa Hansiang Pavilion. Bagamat ginaya niya si Ye Guhan, pinaghiganti rin niya si Ye Guhan. Hindi interesado si Ye Fan na makialam sa isa't isa. Oo, sa iyong paglilinang, ang pag-aalala ay kalabisan. Sinabi ni Bai Chenluo, huwag kang mag-alala, kung ang Hansiang Pavilion ay talagang dumanas ng kasawian, gagawin ko ang lahat para ayusin ka. Kahit hindi tayo maging mag-asawa, ikaw at ako ay kapalaran din, at wala kang mapupuntahan. Napangiti si Ye Fan, salamat. Sabi ni Ye Fan sa kanyang puso, tanga kang babae, ingatan mo ang iyong sarili. Pagkaraan ng 3 araw, ipinadala ng mga tao mula sa Wallen Palace si Wang Linger sa Janj. Ang buong Sword Pavilion ay umalingaw-ngaw, at ang kapaligiran ay masigla. Sa Main Peak Grand Banquet Hall, nagdaos si Bai Zhongkang ng isang piging para aliwin ang mga tao ng Wallen Palace. Maging ang ilang panlabas na alagad at lingkod ng sekta ay nagkaroon ng pagkakataon na makibahagi sa piging sa labas. Kung tutusin, ito ay isang malaking masayang kaganapan, ang larawan ay isang masigla. Si Ye Fan ay lubhang nag-aatubili, hindi siya interesadong makita ang munting prinsesa ng Wallen Palace. Sa kabaligtaran, si Xiaoju ay labis na nasa sabik, hindi lamang nakikita ang mga tao sa kabilang panig ng Qingyang River, ngunit kumakain din ng mga bagay sa piging na hindi niya matitikman tuwing karaniwang araw. Bago magsimula ang piging, tumayo si Ye Fan kasama ang 3 silid na pamilya ni Bai Jingming. Sa saliw ng tunog ng mga tambol, isang grupo ng mga phoenix ang nagpadala ng kanilang mga kamag-anak, at ang mga float na may pattern ng phoenix na nakasuot ng mga lumilipad na bangka ay bumaba mula sa langit. Ang ilan sa mga babaeng kamag-anak ng Sword Pavilion ay nagpakawalan ng inggit at bulalas. Kung tutusin, ito ang pangkat ng Qingyang River, at ang aura nito ay talagang pambihira. Ang mga lumilipad na bangka na ito ay gawa sa kahoy na yanlin. Napakahalaga ng mahalagang espiritual na material sa Qingyang River Basin. Mukhang masyadong mataas ang dot na ito. Ang ipinadala ng Hansiang Pavilion noong nakaraan. Maaari mo bang ihambing? Ang Hansiang Pavilion ay malapit ng mapuksa, ngunit ang Wallen Palace ay hindi may hahambing sa pangkat ng Yulang. Hindi ka takataka na mag-isip ka tungkol dito. Si Elder Bai Chenluo at ang hanggal na iyon ay gumamit ng iba pang alahas, kaya hindi ito isang karaingan. Ang mga komentong ito ay natural na kumalat sa pandinig ng 3 bahay. Biglang nagalit si Wu Miaojian at pinandilatan si Ye Fan at pinagalitan, ang lahat ng ito ay may kasalanan sa kawawang hanggal na ito. Ang pamilya natin ay tinatrato bilang isang biro. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.